Si Basara ay isang taunang lalaki na ipinatapon mula sa angkan ng mga bayani matapos niyang sirain ang nayon. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang lumipat siya kasama ang dalawang demonyong babae na tinutugis. Ngunit ang tanging paraan upang mabigyan sila ng kapangyarihan ay ang makipagsesyon sa kanila. Sa simula, dinala si Basara sa isang restoran ng kanyang ama, si Jean, na gustong ipakilala siya sa kanyang mga bagong ampon na kapatid na babae, na pinaniniwalaan ni Jean na makakabuti para sa kanilang pamilya. Habang naghihintay sa pagdating ng mga babae, si Basara ay pumunta sa CR. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang isang pulang buhok na babae sa loob na gumagawa ng kanyang negosyo at napagtanto na nagkamali siya dahil hindi siya kumatok. Dahil sa desperado, pinigilan niya ito sa pagsigaw, nagmamakaawa sa kanya na maunawaan na ito ay isang aksidente, ngunit nagawa siyang itulak palayo ng babae at tinawag siyang isang creep. Bago niya basagin ang kanyang mga bola-bola, sumulpot si Jean kasama ang kanyang isa pang kapatid na babae upang ituro na ang may pulang buhok na babae ay kanyang stepsister. Naupo silang lahat at ipinakilala ng babaeng may pulang buhok ang sarili bilang si Mayo, habang ipinakilala naman ng maliit na babae ang sarili bilang si Maria. Nang tanungin ni Basara ang tungkol sa kanilang ina, sinabi ni Jean na nasa ibang bansa ito ngayon, na medyo nakakapagduda. Kinabukasan, nagising si Basara at nakitang nakapatong si Mayo sa kanya, sinasabing gusto niya itong gisingin sa pamamagitan ng pagkain ng kanyang launcher para mapasaya siya at nagsimulang tumalon nang bigla itong may napansing matigas na bagay sa ilalim ng kumot. Inabot niya ito, ngunit nadismaya lamang nang ito ay isang disk, ngunit bago pa man ito masuri, natamba siya. At nang tingnan ito ni Basara, napagtanto niyang ito ay isang bawal na laro. Itinuring ito ni Mayo bilang patunay na isa siyang talagang kawawa, ngunit tumutol siya at aksidenteng natisod sa mga kumot, at natamba sa kanya. Bilang tugon, itinulak niya ang kanyang tuhod sa kanyang rocket launcher bago siya iniwan sa sakit. Pagkatapos, bumaba si Basara sa kusina at binati si Maria, ngunit nagulat siya nang makita niyang naka-apron lamang ito. Dahil gusto niyang maging matigas ang ulo ng launcher nito, umikot siya para asarin ito at ay pakitang hindi siya patag sa ilalim ng apron. Pagkatapos ay tinanong niya kung nakita ba nito ang laro na iniwan niya para sa kanya, at ikinagalit niya iyon, nang mapagtanto niyang siya ang nagtanim ng disk, na nagmukha siyang isang masamang tao. Tinanong pa niya kung gusto nitong laktawan ang laro at subukan ito sa kanya ng totoo. Ngunit bago pa siya makasagot, pumasok si Jean at nagmakaawa si Basara sa kanyang tatay na tulungan siya, ngunit sinabihan lang siya ni Jean na mag-shoot sa labas para maiwasan ang paggawa ng mga bawal na sanggol. Nang hapong iyon, pagkatapos mamili, iniwan ni Basara si Mayo ng kaunti upang hanapin ang kanyang bisikleta, ngunit may mga taong lumalapit sa kanya at nag-alok na sakyan siya. Binalaan niya sila na huwag siyang hawakan, sinasabing wawakasan niya ang kanilang bloodline, ngunit pinagtawanan lang nila ito. Nang dumating si Basara, ipinagtanggol niya si Mayo at tuluyang hinarap ang mga kawawang lalaki na ito gamit ang kanyang bisikleta bago mabilis na tumakas kasama si Mayo. Habang pauwi, humingi siya ng tawad sa nangyari, ngunit tiniyak ni Basara na ayos lang ang lahat at nangakong paprotektahan sila bilang kanilang kuya, na tinanggap naman ni Mayo. Pag-uwi, pinanood ni Basara si Jean na nag-iimpake ng kanyang gamit dahil aalis na siya para sa isang photoshoot sa Dubai kaagad. Pagkaalis ni Jean sakay ng taxi, bumalik si Basara sa loob kung saan niya natagpuan ang kanyang mga stepsister sa sala. Nang makita niya sila, casual niyang tinanong kung ano ang dapat nilang kainin para sa hapunan, ngunit malamig siyang binaliwala ng mga babae na parang isa siyang walang kwentang insekto. Iminungkahi niya na umorder ng takeout, ngunit mariing sinabihan siya ni Mayo na umalis ng bahay na parang pagmamayari niya ang lugar. Nang hilingin niya na ulitin iyon, biglang umatake si Maria at gumamit ng wind spell para idiin siya sa dingding. Habang nasa sahig siya, lumapit si Maria at pinagalitan siya dahil sa pagsuway sa mga salita ni Mayo bago ibunyag ang kanyang tunay na anyo bilang isang succubus, na sinasabing sa isang mundo ng mahika at mga Diyos, isa siyang demonyo. Habang nagbibihis siya ng kanyang kakaibang kasuotan bilang demonyo, tinanong ni Basara kung si Mayo ay isa ring demonyo, at idineklara ni Maria na si Mayo ang magiging Demon Queen. Sinabihan nila si Basara na tumira sa ibang lugar, ngunit malinaw na narinig siya at tinanong kung nagpapanggap lang si Mayo sa lahat ng masasayang sandali na ginugol nila bilang isang pamilya.
Nanatiling tahimik si Mayu at sawa na si Maria sa kanyang mga tanong, kaya naglagay siya ng brainwashing spell sa kanya para iwan niya sila sa bahay at magsilbing kanilang demonic base camp. Gayunpaman, sa kanilang pagkalito, nanatili si Basara nang inutusang umalis, at bigla siyang dumaan at sumugod sa likuran nilang dalawa. Sinubukan ni Maria na tapusin siya, ngunit tumawag si Basara ng isang espada at madaling kinansela ang kanyang mahika. Pagkatapos ay isiniwalat niya na sa isang mundo ng mga Diyos at demonyo tulad niya, siya ay isang bayani. Ikinatwira ni Mayu na ang lahat ng bayani ay dapat na nasa kanilang nakatagong nayon, ngunit tumanggi siyang magpaliwanag ng kahit ano. Lumipat siya upang tapusin sila, ngunit huminto sa huling segundo at sinabihan silang lumabas na lang. Pagbalik sa kanyang kwarto, nahihirapan si Basara na kontrolin ang kapangyarihang nasa kanyang mga kamay, na nagdulot ng isang masakit na alaala. Nang kumalma na siya, tinawagan niya ang kanyang ama at inamin ni Jean na alam na niya ito at nagkukunwari lamang siya dahil pinagmamasdan niya ang mga babae bago pa man siya nilapitan ng mga ito. Ipinaliwanag niya na ang angkan ng mga bayani ay binabantayan si Mayo, ang anak na babae ng dating Demon King na si Wilbert, na isang mapayapang tao. Dahil doon, kinuha ng ibang mga demonyong nagnanais ng digmaan ang kanyang buhay, ngunit hindi bago niya ipinadala ang kanyang anak na babae sa mundo ng mga tao, na naging dahilan upang siya ay maging isang target. Pagkatapos, sinabihan ni Jean si Basara na protektahan ang mga babae dahil maaaring sila ang susi sa paghinto ng digmaan sa pagitan ng mga demonyo at mga bayani. Samantala, sina Mayu at Maria ay halos walang tirahan, at iminungkahi ni Maria na maghanap ng ibang mabi-brainwash ang utak, ngunit sinabihan siya ni Mayu na itigil ang pagmamanipula sa mga tao. Bigla, naramdaman nila ang isang hadlang na gumana at nagpakita ang mga halimaw, na napilitan si Mayu na gamitin ang kanyang mahika sa apoy. Habang dinaig nila ang mga nilalang, gumamit din si Mayu ng kidlat at tinalo ang tila huling demonyong Reaper gamit ang kuryente, ngunit muling nagpakita ito sa likuran nila at itinumba siya sa bangin. Habang nahuhulog siya, iniisip na katapusan na, nakita siya ni Basara at sumugod, naabutan siya sa tamang oras bago niya tinapos ang demonyo mismo. Nang maayos na ang lahat, tinanong nila kung bakit niya sila iniligtas at ipinakita niya sa kanila ang kanilang larawan ng pamilya at sinabing mananatili ang kanilang tahanan na parang isang tunay na pamilya. Pagbalik sa bahay, muling tinanong ni Maria kung bakit niya sila iniligtas. Inabutan siya ni Basara ng isang baso ng juice at nang inumin niya ito, nagulat siya nang makitang wala siyang hinala na may lason, ngunit tiniyak niya sa kanya na nalaman niya na hindi makatuwiran na lasunin niya sila pagkatapos silang iligtas. Gayunpaman, kinu-question pa rin niya kung bakit may isang tao mula sa angkan ng mga bayani na magpapakita ng awa sa mga demonyong tulad nila. Isiniwalat ni Basara na ideya talaga ni Jean na kunin sila dahil alam na niya ang kanilang sitwasyon. Pagkatapos ay ipinahayag ni Maria ang kanyang pag-aalala tungkol sa posibleng pagbabantay sa kanila ng angkan ng mga bayani, ngunit ipinaliwanag ni Basara na siya at si Jean ay walang koneksyon sa nakatagong nayon sa loob ng 5 taon. Samantala, lumabas si Mayu mula sa paliguan, na nanginginig pa rin sa nangyari kanina. Pinuna niya ang kanyang sarili dahil sa pagiging mahina at pangangailangan kay Basara upang iligtas siya. Habang palalim ng palalim ang kanyang pagkadismaya, kumatok si Basara sa pinto at humingi ng tawad sa ginawa nito bago pa man niya malaman ang kanilang sitwasyon. Bago pa man siya makasagot, bigla siyang nawalan ng malay at bumagsak. Binuksan ni Basara ang pinto para tingnan ang kalagayan niya, ngunit mabilis siyang nagising at tinabig ang kamay nito nang subukang tumulong ito. Pinagalitan niya ito dahil sa paghingi ng tawad kahit sila ang nanloko sa kanya, ngunit inamin niyang itinago rin niya ang katotohanang isa siyang bayani. Sinabi niyang hindi niya sila nakikita bilang masasamang demonyo, dahil alam niyang plano nilang i-brainwash ang utak niya sa halip na tapusin siya. Kaya walang mga inosenteng buhay ang kukunin kahit na hindi pa rin siya sigurado. Sinubukan ni Basara na pagaanan ang loob sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila na pamilya at pangakong paprotektahan sila. Naputol ang sandaling iyon ni Maria, na nagbiro na natutuwa siyang makita kung gaano sila kalapit tuwing wala siya sa paligid. Ipinahayag din niya kung gaano siya kasaya nang malaman kung gaano kalakas si Basara, nang makita kung paano nito nagawang harangan ang kanyang mahika, ngunit tiniyak niya sa kanya na wala siyang espesyal at nagkataon lang iyon bago umalis.
Nang gabing iyon, tiningnan ni Mayo ang isang larawan ng kanyang pamilya, naalala kung paano sila pinaslang sa harap niya. Nang sandaling iyon, pumasok si Maria upang tingnan siya, at pinag-usapan nila kung dapat ba talaga silang magtiwala kina Basara at Jean habang nagpapanggap na isang pamilya. Iniabot sa kanya ni Maria ang bagong larawan ng pamilya, sinasabing mapalad sila na nakahanap ng mga kakampi na tulad nila. Bigla, nakakuha ng ideya si Maria at tinipon ang lahat sa isang magic circle na inihanda niya, na sinasabing dapat bumuo sina Basara at Mayu ng isang master-servant pact. Kinwestiyon ni Basara kung bakit ito kailangan, at ipinaliwanag ni Maria na pinag-uugnay nito ang kanilang mga kaluluwa upang madama nila ang isa't isa, na ginagawang mas madali para sa kanya na protektahan si Mayo. Ikinatwiran niya na gagana ang isang simpleng bagay tulad ng isang tracking device. Ngunit nagreklamo si Maria hanggang sa sumuko siya. Dagdag pa niya na ang kasunduan ay maaari lamang mangyari sa ilalim ng kabilugan ng buwan, na siyang araw na iyon. At matapos sumang-ayon si Mayu ng atubili, pumayag din si Basara. Pagkatapos ay sinabi ni Maria na tutulungan niya si Mayo dahil ang kanyang mga kasanayan sa mahika ay nasa antas ng dumi ng aso. At inutusan niya si Basara na halikan ang mahiwagang selyo na magpapaakita sa kamay ni Mayo. Ngunit sa kanilang pagkalito, nagpakita ang selyo sa kanyang sariling kamay. Nataranta si Mayo at napagtanto ni Maria na nangangahulugan ito na si Mayo ang gaganap bilang tagapaglingkod. Hinimok siya ni Maria na tapusin pa rin ang kasunduan dahil pangunahin itong para sa pagsubaybay, ngunit tumanggi si Mayo, sinabing hindi siya magiging tagapaglingkod ni Basara. Itinuro ni Basara na kumukupas na ang selyo, ngunit bago pa nila maayos ang anumang bagay, nawala ito at biglang nabuo ang isang kwelyo sa leeg ni Mayo, na nagpapahina sa kanya. Nang hawakan siya ni Basara, nag-react siya na parang malapit na siyang magpakawala. At ipinaliwanag ni Maria na gumana na ang sumpa. Sinabi niya na ang pagtanggi ni Mayo ang nagpasimula nito, ngunit maaari pa rin itong malutas. Nagpakilala bilang isang succubus, ipinaliwanag niya na dahil pinalakas niya ang grupo, si Mayo ngayon ay nasa ilalim ng isang sumpa na may napakasensitibong epekto ng pangangailangang basagin ang kanyang mga pisngi. Nang makitang nahihirapan si Mayo, tinanong ni Basara kung ano ang dapat niyang gawin. At sinabi ni Maria sa kanya na kailangan niya itong pakalmeyan sa pamamagitan ng pagpapasigla sa kanyang mas mataas na pandama. Dahil sa tuwa, sinabi ni Maria na ire-record niya ang lahat at hinimok niya itong mapasigaw dahil sa sarap bago pa siya madaig ng sakit. Dahil wala ng ibang pagpipilian, maingat na sinimulan ni Basara na hawakan muna ang kanyang mga braso, na nagpakawala sa kanya ng masasayang ingay, pagkatapos ay gumalaw pataas, na naglabas ng mas malakas at masasayang ingay. Nang hindi iyon gumana, napilitan si Basara na payagan siya at tawagin itong kanyang master. Samantala, kailangan niya ang masa para sa susunod na oras hanggang sa tuluyang kumalma si Mayo. Pagkatapos, habang nililinas ni Maria ang kanyang mga tubig ng pag-ibig, humingi siya ng tawad sa hindi pagpapaliwanag ng sumpa ng mas maaga. Nagulat siya nang makitang hindi galit si Basara, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya ang dapat niyang ipag-alala. At sa mismong Kyo, hinawakan ni Mayo si Maria mula sa likuran at kinaladkad siya palayo pagkatapos ng kanyang pinagdaanan. Kinabukasan, habang naglalakad sila papunta sa paaralan, sinabi ni Maria na mananatili siya sa malapit bilang suporta. Tinanong ni Basara kung tatanungin ba siya ng mga tao kung sino siya, ngunit nagpakita siya ng pekeng lisensya, tiniyak sa kanila na magiging maayos siya. Pagkatapos sa paaralan, sinabihan ni Mayo si Basara na kumilos ng normal sa klase at siguraduhing walang makakaalam na magkasama sila sa bahay, na sinang-ayunan naman niya. Pumunta muna siya sa faculty room para makipagkita sa kanyang homeroom teacher, pagkatapos ay tumungo sa klase para magpakilala. Itinuro ng guro kung saan siya dapat umupo at hiniling sa kinatawan ng klase, si Yoki, na tulungan si Basara na umayos. Sa sandaling iyon, napansin ni Basara na pamilyar ang kinatawan ng klase. At nang umalis ang guro, bigla niya itong niyakap, na ikinagulat ng buong klase. Nagulat din si Mayo, at tiningnan ng mabuti ni Basara bago niya napagtanto na kaibigan pala siya ng kanyang pagkabata, si Yoki. Sumabat si Mayo, sinabing hindi sila dapat masyadong magkalapit sa publiko, ngunit sinabi ni Yoki na normal lang iyon para sa kanila.
Lalong nainis si Mayu at nauwi siya sa pagsabi na hindi iyon magagawa ni Yuki dahil nakatira si Basara kay Mayu, na lalong ikinagulat ng lahat. Dahil doon, agad na kinamuhian si Basara ng karamihan sa mga lalaki sa klase. Nang sinubukan niyang kausapin si Mayu, na nag-iisa niyang kaibigan, tungkol sa tanghalian, sinabihan siya nitong kumain na lang ng sarili niyang hilik at iwanan na lang siya. Nang sandaling iyon, isang lalaking nagngangalang Yahiko ang lumapit sa kanya at niyaya siyang kumain ng tanghalian ng magkasama sa rooftop. Nagreklamo si Basara na ayaw na ng lahat sa kanya ngayon. Ngunit ipinaliwanag ni Yahiko na mas malala pa ito dahil sina Mayu at Yuki ang dalawang pinakamagagandang babae sa paaralan, na gustong magkaroon ng bawat lalaki at ng kanilang ama. Kaya ngayon ay nagkakaroon na siya ng mga kaaway kahit saan. Tinanong ni Basara kung bakit pa siya kinakausap ni Yahiko kung maaari siyang mapunta sa gulo. Ngunit ipinagkibit-balikat ito ni Yahiko, sinabing sa tingin niya ay mukhang interesante si Basara at gusto niyang makita kung ano ang magiging resulta kung isasaalang-alang na nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng kanyang makapangyarihang launcher sa dalawang pinakamagagandang babae. Pagkatapos ng klase, nagkita sina Basara, Mayu, at Maria, ngunit halatang galit pa rin si Mayu. Kaya, tinanong ni Maria kung ano ang nangyari. Bago pa sila makapag-usap, dumating si Yuki at hiniling na makausap si Basara ng mag-isa. Pumunta sila sa isang restaurant kung saan umupo siya malapit sa kanya, at nagpasalamat siya sa pagpunta niya at sinabihan siyang lumayo kay Mayu mula ngayon. Alam ni Basara kung bakit niya hinihingi iyon, at iyon ay dahil si Mayu ay isang target na S-rank na minomonitor ng Nayon, ibig sabihin ay si Yuki ang nakatalagang magbantay sa kanya. Samantala, palihim na nakikinig sina Mayu at Maria at napagtanto kung gaano sila kawalang ingat, na halos ginagawang madali para sa Hero Clan na subaybayan sila ng ilang buwan. Inamin ni Mayu na dapat sana ay halata na si Yuki ay isang bayani nang banggitin niya na siya ay kaibigan ni Basara noong bata pa siya, ngunit masyado siyang nag-ambala noong mga panahong iyon dahil nagsisimula siyang mag-alala na baka sila ay pagtaksilan ni Basara. Biglang gumana ang sumpa, dahilan para makaramdam siya ng kilig sa lahat ng tamang lugar, ayaw niyang magpabasa sa gitna ng restaurant. Tumakbo palabas ng restaurant si Mayu habang hinahabol siya ni Maria. Sa labas, tinanong ni Mayu kung ano ang dapat niyang gawin nang patuloy siyang tinutulungan ni Basara, at sinabihan siya ni Maria na magtiwala sa kanya, at iminungkahi pa nga na tulungan siyang mailabas ang kanyang kilig gamit ang ilang paraan na alam ng isang succubus. Pagbalik sa loob, sinubukan ni Basara na kumbensihin si Yuki na si Mayu ay hindi isang banta at iyon ang dahilan kung bakit niya ito pinoprotektahan kahit wala ang kanyang mga dating kakayahan. Binanggit niya ang insidente 5 taon na ang nakalilipas na nagpal-ayos sa kanya mula sa Nayon. At sinabi ni Yuki na hindi niya kasalanan iyon, ngunit sinisisi pa rin niya ang kanyang sarili. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya na hindi tulad niya, naiiba si Mayu dahil direktang hinaharap nito ang kanyang nakaraan at sinusubukang mamuhay ng pinakamahusay hanggat maaari, kaya naman gusto niya itong protektahan. Nang lumabas sila, inamin ni Yuki na hindi siya komportable na tumira ito kasama ang isang tulad ni Mayu, kung isasaalang-alang ang panganib na sumusunod sa kanya. Sinabi niya na masyadong mahina si Mayu para ipagtanggol ang sarili mula sa mga demonyong humahabol sa kanya. Ngunit iginiit ni Basara na paprotektahan niya ito nang hindi isinasangkot ang angkan. Habang naglalakad siya palayo, biglang hinugot ni Yuki ang kanyang espada at inatake ang isang demonyong nagpakita sa likuran niya. Ipinaliwanag niya na ang natural na kapangyarihan ni Mayu ay umaakit ng mga ligaw na demonyo sa mundo ng mga tao, ibig sabihin ay sandali na lamang bago siya utusan na tapusin ito. Nagbabala siya na hindi siya mag-aatubili, kahit nagawin nitong kaaway si Basara. Pag-uwi, ipinaliwanag ni Basara ang lahat kina Mayu at Maria, ngunit mas nakatutok sila sa kung bakit gumugol siya ng maraming oras kasama si Yuki. Nagbiro si Maria na inakala nilang niloloko lang siya nito, na magpapababa sa kanilang tiwala sa kanya. Kaya, humingi ng tawad si Basara. Para mapalakas ang kanilang relasyon, nagtakda si Maria na maligo silang lahat ng magkasama, sinasabing makakatulong ito sa kanila na maging komportable sa isa't isa, kahit natutol si Basara. Pinag-usapan niya ang paghuhugas ng likod ng isa't isa at nauna si Mayu, sinabi sa sarili na hindi siya matatalo kay Yuki. Habang ginagawa ito, napansin niya ang mga peklat sa likod ni Basara, ngunit ipinagpatuloy niya ang paglilinis nito.
Nang sandaling iyon, sinabihan siya ni Maria na lumipat sa susunod na hakbang, at ginamit ni Mayu ang kanyang asset upang linisin ang likod nito, habang gumagawa ng masasayang ingay dahil sa mga galaw. Sinubukan ni Basara na pigilan ang kanyang pagiging kakaiba sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa cake na dinala niya para sa kanila, ngunit nauna na si Maria sa kanya at nagdala ng cake sa banyo. Habang nagkakagulo, napunta ang cake sa kanyang mga braso na may ugat, at nilinis ito ng mga babae sa paraang nagpapaisip sa kanya na sana ay isa na lang itong ibang bagay na pagmamay-ari niya. Dahil sawa na sa kanilang mga masasamang kilos, nagpa siya si Basara na baguhin ang sitwasyon, at gamit ang kanyang dominanteng tindig, panlalaking braso, at matayog na lakas, tuluyan niyang pinangibabawan ang dalawang babae hanggang sa pareho silang sumuko. Ngunit bigla siyang nagising sa tabi ni Maria, na nagsabi sa kanya na ang huling bahagi ng kanyang ginawa ay isang panaginip lamang. At laking gulat niya nang malaman na kaya niyang managinip ng ganito kasama silang tatlo, na nag-iwan kay Basara na nalilito at nagmamakaawa para sa kapatawaran. Pagkatapos ay tinanong niya ang tungkol kay Mayu at nang sabihin ni Maria na natutulog ito, hiniling niya na pag-usapan ang isang bagay kay Maria ng pribado. Pagkalipas ng ilang araw, hindi maalis ni Mayu ang tingin kay Basara. Naalala pa rin ang sinabi niya kay Yoki at kung paano niya sinabing gusto niyang protektahan si Mayu. Pagkatapos lang, sinabi ni Yahiko kay Yoki na gusto ng kanilang homeroom teacher na tumulong sila ni Basara sa pag-aayos ng mga takdang aralin sa tag-init. Hiniling ni Basara kay Mayu na hintayin siya pagkatapos, at pumayag siya. Ngunit sinabihan siya ni Yoki na umalis na lang dahil kaya na niya ang mga bagay-bagay ng mag-isa. Iginiit niyang sundin ang kahilingan ng guro, na nagtulak kay Mayu na isipin silang magkasama at nag-udyok sa kanyang ugnayan kay Basara sa publiko, na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Dinala niya ito sa klinika kung saan niya nakilala ang maganda na nurse sa paaralan, si Chisato, na nagkwento kung paano niya sa wakas nakilala ang pinakasikat na lalaki sa paaralan dahil sa pag-agaw sa dalawang pinakamaganda na babae, na iginiit ni Basara na isang hindi pagkakaunawaan. Binalaan siya nito na kailangan niyang isaalang-alang kung sino ang kanyang mga kaibigan at kaaway bago umalis, na iniwan siyang may susi. Nang makitang nagdurusa pa rin si Mayu, naisip ni Basara na tawagan si Maria para tumulong, ngunit hinawakan ni Mayu ang kanyang braso at hiniling na manatili. Tinawagan niya si Yahiko para palitan siya kay Yoki, at pumayag si Yahiko. Nang magsimulang bumuti ang pakiramdam ni Mayu, tinanong ni Basara kung anong mga kaisipan ang nag-udyok sa kanyang kondisyon, ngunit itinanggi niya ang anumang bagay na tulad nito. Kalaunan, natagpuan ni Basara si Yahiko na nasa paaralan pa rin at nagpasalamat dito sa pagtulong kay Yoki. Ngunit sinabi ni Yahiko na hindi niya nakita si Yoki at sinabi nitong gusto niyang bisitahin siya at si Mayu. Biglang na-off ang mga ilaw at napansin ni Basara ang mga ligaw na demonyo na pumapasok sa gusali. Mabilis niyang pinabagsak si Yahiko para sa kaligtasan, pagkatapos ay tinawag ang kanyang espada at hinarap ang mga demonyo. Kasabay nito, hinarap ni Yoki si Mayu na sinasabing kailangan nilang mag-usap. Tumungo sila sa rooftop at hinarap ni Yoki si Mayu at isiniwalat ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang bayani. Sinabihan niya si Mayu na lumayo kay Basara, ngunit tumanggi si Mayu, sinabing hindi niya iiwan ang kanyang pamilya. Nang marinig iyon, sinabi ni Yoki na wala na siyang ibang pagpipilian at umatake siya, ngunit hinaranggan ni Mayu gamit ang isang magic barrier at gumanti gamit ang wind magic. Lumala ang laban habang nagpapalitan sila ng mas malalakas na atake, ngunit dahil mas malakas na mandirigma, nalusutan ni Yoki ang mga depensa ni Mayu. Isiniwalat niya na hindi na kayang lumaban ni Basara gaya ng dati, at ang paggamit ng kanyang espada ay nagdudulot pa rin sa kanya ng sakit dahil sa nakaraang insidente kung saan aksidente niyang nasaktan ang sarili niyang mga kakampi at napadpad sa sarili niyang nayon. Samantala, hinahanap ni Basara si Mayu, nag-aalala na baka samobra si Yoki. Naalala niya ang mahiwagang ugnayan sa pagitan nila at ginamit ito upang subaybayan ang lokasyon nito. Dahil dito, dumating siya sa tamang oras bago pa matapos ni Yoki si Mayu at pinagalitan niya silang dalawa dahil sa pagsira sa kanilang pangako ng isang tigil putukan. Kasabay nito, isang nakamaskarang figure na nagngangalang Lars ang sumulpat, na tinatawag si Basara na nagpapanggap na bayani at nagsisinungaling kay Mayu.
Isiniwalat ng estranghero ang katotohanan na sina Basara at Maria ay palihim na nakikipag-ugnayan sa mga ligaw na demonyo tuwing gabi hanggang umaga para kay Mayo upang hindi siya maging target. Sinubukan ni Basara na pigilan siya sa pagsasalita ng sobra, ngunit madali siyang natatalo. Humingi ng kasagutan si Mayo, at ipinaliwanag ng lalaking nakamaskara na pinoprotektahan nila siya mula sa mga demonyong naakit sa kanyang kapangyarihan, kaya hindi siya minarkahan ng angkan ng mga bayani para sa eliminasyon. Nang marinig ito, nakaramdam ng pagkakasala si Mayo. Ngunit pinalala pa ito ng lalaking nakamaskara sa pagsasabing kasalanan niya ang lahat at dapat niyang isuko ang kanyang mga kapangyarihan. Pagkatapos ay tinawag niya ang isang demonyo sa likuran ni Mayo at hinugot ni Basara ang kanyang espada upang protektahan siya, ngunit ang alaala ng kanyang nakaraang trauma ay pumihil sa kanya sa pagtama. Sa halip, humakbang siya sa harap niya at tinanggap ang tama, na nagsilbing kalasag niya, na nagtapos sa kanya na naging duguan. Habang humahakbang si Basara sa pintuan ng kasawian, kinutya siya ni Lars dahil sa pagiging kaawa-awang talunan kahit na mula siya sa angkan ng mga bayani. Isang galit na si Yoki ang Samaira sa demonyo at sumugod kay Lars, ngunit madali niyang naiwasan ang lahat ng kanyang mga pag-atake at sinabihan siyang mag-alala tungkol kay Basara, na sinasabing makikilala niya si Grim Reaper sa oras na matapos si Yoki kay Lars. Binalaan din niya si Mayu na ang pananatili sa mundo ng mga tao ay maglalagay lamang sa iba sa panganib, at kung hindi siya aalis, maaaring piliing wakasan ni Lars ang lahat sa isang iglap. Pagkatapos ay umalis siya sa pamamagitan ng isang portal. Nagawa nilang iuwi si Basara at iligtas siya, ngunit hindi mapigilan ni Mayo ang pag-iisip tungkol sa sinabi ni Lars, kaya lumabas siya upang linisin ang kanyang isipan. Nang magising si Basara, humingi ng tawad si Maria sa hindi pagdating ng mas maaga at ipinahayag ang kanyang pagkamangha sa kung gaano kabilis siyang gumaling. Ikinuwento sa kanya ni Basara kung paano sinanay ng husto ang isang bayaning tulad niya mula noong siya ay maliit pa at naalala ang nakaraan noong nasa kalagitnaan ng pagsasanay, inatake ang kanyang nayon, na nagresulta sa pagkasawi ng mga tao. Nang malapit ng tapusin ng umaatake si Yoki, pumasok si Basara at pinakawalan ang kanyang mga kapangyarihan, na nagligtas sa kanya, ngunit na trauma sa huli. Pagkatapos ay tinanong ni Basara ang tungkol kay Mayo at inakala ni Maria na nagpapahinga siya, ngunit nang suriin nila ang kanyang silid, nalaman nilang wala na siya. Sinisi ni Maria ang sarili niya para dito, ngunit iginiit ni Basara na habulin siya, at ginamit nila ang kakayahan ni Mayo na sumubaybay upang mahanap siya. Samantala, sa kagubatan, inilabas ni Mayo ang kanyang malademonyong aura upang akitin si Lars, na planong ayusin ang problema ng mag-isa. Nang dumating ang lalaki, hinamon niya ito at agad na umatake gamit ang isang bagyo ng apoy, kasunod ang mas maraming pag-atake na mabilis na umubos ng kanyang enerhiya. Nang makalabas ito ng walang pinsala, sinubukan niya ulit, tumawag ng isa pang atake sa apoy, ngunit binalaan siya nito na kung magpapatuloy siya, susunugan nito ang bahay ni Basara. Nang marinig iyon, sumuko siya at piniling sumuko upang protektahan ito. Kaya itinali siya ni Lars at nagbukas ng isang portal patungo sa mundo ng mga demonyo. Ngunit sa sandaling iyon, nagpakita si Yoki. Nagbago si Yoki sa kanyang anyo ng pakikipaglaban at inatake si Lars, nangakong ipaghihiganti si Basara. Gayunpaman, lahat ng kanyang mga pag-atake ay naharangan ng isang hadlang. Nagpalit siya ng taktika at naglunsad ng isang mas malakas na pag-atake, na napilitan si Lars na umiwas sa pamamagitan ng pagtalon sa mas mataas na lugar. Gumanti siya gamit ang malalakas na spell na halos hindi niya naiwasan. Ngunit habang nagpapatuloy ang laban, nagsimula siyang mapagod. Nang tumawag si Lars ng isang napakalaking pag-atake upang tapusin siya, biglang nagpakita si Basara at pinutol ito gamit ang kanyang espada. Gamit ang kanyang teknik, winasak niya ang atake at pinaalis ito, pagkatapos ay sumugod kay Lars gamit ang sunod-sunod na mga atake. At nang makita ito, sa wakas ay kinilala siya ni Lars bilang isang tunay na banta. Nang gumanti si Lars ng maraming atake, ginamit ni Basara ang sandali upang lumikha ng isang pagkakataon at tumama, bagamat nakaligtas si Lars dahil sa kanyang harang. Nang mapagtanto ang mga limitasyon ni Basara, lumipat si Lars sa malapitang labanan, ngunit biglang dumating si Maria at pinatumba siya. Binigyan nito si Basara ng pagkakataong tumama ng ilang karagdagang atake bago mawala si Lars. Matapos maayos ang lahat,
Napaiyak si Maria, na nakapagpagambala kay Basara ng sapat na panahon para atakihin siya ng isa pang demonyo mula sa likuran. Nang makita ito, itinulak si Mayo sa gilid at ang kanyang mga kapangyarihan ay nawalan ng kontrol, na nag-angat ng lahat sa paligid niya ng may matinding puwersa. Sinubukan siyang pakalmeya ni Basara, ngunit sinabi niya na halos hindi niya ito napigilan. Nagmakaawa siya sa kanya na pigilan siya bago niya sirain ang lahat, ngunit tumanggi siya. Sa halip, sinabi niya sa kanya na ang pamilya ay nagtutulungan at hindi mag-iiwan sa isa't isa. Para sa kanyang kapakanan, hinugot niya ang kanyang espada at itinoon ang pansin sa pagsugpo lamang sa kapangyarihan nito. Sa pamamagitan ng pagsisikap, nagawa niya ito, na nagligtas sa kanya. Kinabukasan pagkatapos ng labanan, binisita ni Yoki ang kanilang bahay at hiniling na makita si Basara, ngunit sinabi ni Maria na nagpapahinga pa rin siya matapos ang labis na pagsisikap. Dahil doon, nag-iwan si Yoki ng ilang gamot at umalis, kahit na inimbitahan siyang manatili. Habang naglalakad siya palayo, napagtanto niya na sa wakas ay nakokontrol na ni Basara ang kanyang mga kakayahan, ibig sabihin ay maaaring handa na siyang harapin ang kanyang nakaraan. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Basara sa paaralan. Dahil sa gamot, bumuti ang kanyang pakiramdam, pumunta siya sa rooftop upang tingnan si Yahiko, tinanong kung ayos lang siya. Akala ni Yahiko ay tungkol sa isang kamakailang insidente sa paaralan ang kanyang pinag-uusapan, ngunit may binanggit si Basara na nagpapahiwatig ng isang nakaraang pagkikita sa pagitan nila. Sinubukan itong balewalain ni Yahiko, ngunit nang biglang umatake si Basara, iniwasan niya ito at isiniwalat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang ang lalaking nakamaskara mismo, si Lars. Naghanda sila para sa laban, ngunit iminungkahi ni Basara na gumawa ng kasunduan. Ipinaliwanag niya na dahil si Lars ang dapat na magbantay kay Mayo, magdudulot ito ng mga problema kung matuklasan ng kanyang mga nakatataas na nabigo siya. Iminungkahi niya na kumilos silang dalawa na parang walang nangyari, para walang mas malakas na kaaway na ipadala para sa kanya. Nang tanungin ni Lars kung bakit siya dapat magtiwala sa kanya, sinabi ni Basara na maaari sana siyang manalo sa kanilang huling laban kung ginawa niya ang lahat, at nagpa siya si Lars na sumang-ayon muna dahil pabor ito sa kanya. Bago umalis, tinanong ni Basara ang tungkol sa demonyong responsable sa pagpaslang sa magulang ampunan ni Mayo, at ibinahagi ni Lars ang pangalang Zolje sa kanya, isang demonyong nagbantay kay Mayo noon, ngunit piniling magwala. Pagkatapos umalis ni Lars, nagpakita si Mayo at nagpasalamat kay Basara sa pagliligtas sa kanya. Bilang pasasalamat, yumuko si Mayo para halikan siya. Ngunit bago pa man mangyari ang anumang bagay, hinayla siya pabalik ni Yoki, binalaan siyang huwag magpaloko. Inabutan siya nito ng isang lunchbox para makuha ang loob niya. At nang dumating si Maria, ginawa niyang tunggalian ang sitwasyon, sinasabing kailangan manalo si Mayo kung gusto niya ang atensyon nito. Habang nagtatalo sila, muling umiral ang sumpa ni Mayo, at sinimulang imungkahi ni Maria na gamitin ang makapal na himutok at ang bento ni Mayo para ibuka ng malaki ang dalawang labi ni Mayo para madala ito ng malalim. Sinubukan ni Basara na tumanggi, ngunit binanggit ni Maria ang ginawala nila Basara at Mayo tungkol sa cake sa banyo ilang gabi bago iyon, na nakakuha ng atensyon ni Yoki. Nang tanungin, isiniwalat ni Maria ang amo at alipin na kasunduan nina Basara at Mayo, at tuluyan niya itong tinanggihan, ayaw niyang hayaang mapasa iba si Basara maliban sa kanya. Samantala, abala si Jean sa isang bagay na palihim, at sinabihan niya ang isang misteryosong tao sa telepono na bantayan si Basara at ang iba pa. Kinabukasan, nagising si Basara at nakita si Maria sa ilalim ng kanyang damit, idinidiin ang kanyang maliit na asset sa kanya para gisingin siya at ang kanyang launcher nagreklamo siya at hiniling ni Maria na magmakaawa siya ng maayos at kalabanin siya kung gusto niyang umalis ito. Pero hindi ito pinayagan ni Basara at hinampas siya sa ulo para itigil ang kanyang kalokohan. Pagkatapos ay tumungo siya sa banyo kung saan sa kasamaang palad ay nasa loob na si Mayo. At nang malapit na siyang sumigaw, tinakpan niya ang bibig nito dahil sa instinct ngunit nadulas sa basang sahig. Pareho silang nahulog sa posisyon na sinimulan ng iyong mga magulang habang ginagawa ka at agad siyang pinaalis ng babae. Sinimulan niya itong pag-alitan, ngunit ikinatuwiran ng lalaki na hindi niya inilagay ang karatula ng banyo. Hindi siya pinaniwalaan ni Mayo noong una, ngunit nang magpaliwanag siya ng maayos, naging malinaw na may ibang taong naglipat nito.
Nagtawanan sila nang maalala nila ang kanilang unang pagkikita, ngunit tumanggi si Maiyo na pabayaan ito at kinuryent siya ng kidlat. Kalaunan, habang naliligo siya, biglang sumulpot si Yoki at hiniling na maligo ng magkasama. Hindi komportable si Basara. Ayaw niyang makita niya ang kanyang launcher, ngunit iginiit niyang manatili, sinasabing patas lamang dahil nagkaroon na ng turno si Maiyo. Sa huli ay pinilit niya ang sitwasyon habang casual na tinutulungan siyang maghugas. Samantala, lumapit si Maiyo sa pinto upang humingi ng tawad sa labis na reaksyon kanina, ngunit ang kanyang paliwanag ay lalong nagpalala sa sitwasyon nang marinig ni Yoki kung paano siya inilagay ni Basara sa magandang posisyon upang limunin ang kanyang launcher. Pagkatapos, napansin ni Maiyo ang isang uniporme ng paaralan ng mga babae sa malapit at kinwestiyon ito. Nataranta si Basara at sinubukang mag-isip ng dahilan, ngunit pumasok siya dahil sa hinala at nahuli sila. Bago lumala ang sitwasyon, muling umiral ang kanyang sumpa para mag-isip ng masasamang bagay tungkol sa kanyang master. Nang maramdaman ang paparating na pagkasira, nagpakita si Maria na may dalang kamera, ngunit mabilis siyang ikinulong ni Basara sa shower at dinala si Maiyo sa kanyang silid. Nang araw na iyon, isinama ni Basara si Yahiko para sa tanghalian sa isang mamahaling restaurant, sinasabing gumaganti lang siya ng pabor. Habang kumakain sila, tinanong ni Yahiko kung anak ba talaga siya ni Jin. At nang tanungin ni Basara kung kilala ba ang kanyang ama sa mundo ng mga demonyo, ipinaliwanag ni Yahiko na napakalakas ni Jin kaya kahit ang dating Demon King ay umiwas na makipaglaban sa kanya, binanggit din niya na mas maraming demonyo ang ipapadala upang obserbahan si Maiyo, lalo na kung malapit na niyang magising ang kanyang buong kapangyarihan, ibig sabihin ay maaring hindi magtagal ang kanilang kasalukuyang tigil putukan. Nagbabala siya na ang mga susunod ay maaaring maging mas malakas at iminungkahi na gamitin ng husto ni Basara ang kanyang kasunduan kay Maiyo dahil maaari nitong palakasin silang dalawa. Habang nag-uusap sila, ang babae na isang nurse sa paaralan, si Chisato, ay sumulpot at humiling na sumama sa kanila. Pumayag sila, at ipinaliwanag niya na umalis siya sa kanyang upuan kanina dahil may nang-iistorbo sa kanya at humihiling sa kanya na tikman ang kanilang pagkain ng paisa-isa. Natuwa sila na nakatakas siya mula roon, at sabay silang naghapunan. Pagkatapos kumain, umuwi si Basara kasama niya at casual niyang binanggit ang kanilang narinig na usapan tungkol sa mga demonyo, mahika, at mga babae. Binaliwala niya ito bilang isang pag-uusap tungkol sa isang laro, ngunit tila hindi siya lubos na kumbinsido. Habang naglalakad sila, bigla niya itong niyakap, na ikinagulat niya, at dahil dito ay nabuksan niya ang kanyang isipan kung paano niya gustong protektahan ang kanyang mga kapatid na babae. Nakinig siya, binigyan siya ng ilang payo, at hinalikan ang noo nito bago tahimik na binigyan ito ng isang anteng-anteng na natutunan niya mula sa kanyang nayon. Pagkalipas ng ilang araw, nakatagpo ni Lars ang kanyang kapwa-demonyo, isang makapangyarihang figure na nagngangalang Balga. Gusto agad ng halimaw na habulin si Maiyo, ngunit binalaan siya ni Lars na lumilipat din ang angkan ng mga bayani, kaya kailangan nilang mag-ingat. Gayunpaman, umalis pa rin si Balga. Hindi nagtagal, nagpakita ang isa pang demonyo, isang mas mapangahas, na nagngangalang Zist, isang nasasakupan ni Zolja. Nilinaw niya na wala siya roon upang tulungan si Lars, ngunit may sarili siyang misyon na nangangailangan ng kanyang kooperasyon, na napilitan siyang tanggapin. Nang gabing iyon, tinanong ni Basara si Maria tungkol sa katotohanan sa likod ng kasunduan kay Maiyo. Inamin niya na ito ay para matiyak na ang kapangyarihan ng Demon King ay hindi mahuhulog sa maling mga kamay at pinapayagan silang subaybayan si Maiyo sa lahat ng oras. Napagtanto kung gaano ito kahalaga, nagpa siya si Basara na huwag itong alisin sa susunod na kabilugan ng buwan. Pagkatapos ay sinubukan ni Maria na tulungan silang bumuo ng tiwala sa kanyang kakaibang paraan, hinayla si Basara sa paglalaro ng isang dating simulation game kung saan kailangang basagin ng nakatatandang kapatid ang mga pisngi ng kanyang kapatid na babae, ang malusog na ina, at lumalambot na lola. Kahit na nagkunwari siyang walang pakialam, naupo siya at nakita ang sarili niyang nakaupo habang ipinapaliwanag ni Maria kung paano ito kapaki-pakinabang para sa kanilang pagbubuklod at relasyon. Gayunpaman, pumasok si Maiyo nang malapit nang gumawa si Maria ng ilang plano sa kanya, at kinaladkad ni Maiyo si Maria palayo para sa parusa. Kasabay nito sa bayan, muntik nang atakihin ng isang demonyo ang isang babae, ngunit pinigilan ng isang grupo ng mga bayani.
Isiniwalat nila na itinaas na ngayon ng Nayon ang katayuan ni Maiyo mula sa pagiging isang bagay na dapat obserbahan patungo sa isang banta na dapat puksin. Kinabukasan sa paaralan, isang grupo ng mga delinkwenteng lalaki ang humarap kay Basara dahil sa pagsamsam kina Maiyo at Yoki kasama ang rocket launcher nito. Ngunit bago pa sila makapagsimula, isang guro ang sumaira at pinaalis sila. Pagkatapos noon, dumating si Yoki at inamin na tinawagan niya ang guro para tulungan siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung mayroon siyang mga plano para sa katapusan ng linggo, at nang tumanggi siya, niyaya niya itong lumabas para sa isang date. Samantala, binantayan ng grupo ng mga bayani ang imbitasyon ni Yoki at idineklara na kailangan nilang tapusin ang magiging Demon Lord. Pagkalipas ng ilang araw, tumuloy sina Basara at Yoki sa kanilang ipinangakong date sa isang mall kung saan humanga si Basara sa laki ng lugar. Nang marating nila ang tindahan ng damit, binati sila ng isang tindera at nagsimulang mag-alok sa kanila ng mga damit ng may higit na sigla kaysa sa isang babaeng nag-aalok ng kanilang $2 na membership. Habang ginagawa ito, naramdaman ni Basara na may nanunood sa kanila, ngunit binaliwala niya ito para mapanatili ang diwa ng liwanag ng araw. Bigla, dumating sina Maiyo at Maria, at sinabi ni Maiyo na siya at si Maria ay namimili lamang at nagkataong nakasalubong nila sila at tiyak na hindi sila sinusundan. Agad siyang tinawag ni Maria, sinabing walang maniniwala sa ganoong kahalatang dahilan, ngunit natuwa si Basara na sumulpat sila dahil hindi nila alam kung paano haharapin ang tindera. Samantala, nilapitan ni Yoki si Maiyo at sa halip na magalit, hiniling niya kay Maiyo na tulungan siyang pumili ng damit para sa kanya. Pumayag si Maiyo at nagsimula silang dalawa na magayos ng mga damit habang pinapanood ni Basara mula sa malayo, nakahinga ng maluwag nang makitang maayos silang magkasundo. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, napagtanto ni Maiyo na tinutulungan niya si Yoki na magmukhang sapat na maganda para makasesyon ni Basara, na ikinainis niya. Nagsimula siyang magtanong, ngunit bago pa man makapagpaliwanag si Yoki, biglang sumulpat ang isang kapwa bayani, si Kuromi, at hinayla palayo si Yoki nang walang babala. Dahil hindi alam kung saan siya nagpunta, nagmadaling lumabas sina Basara at ang iba pa at sinubukang tawagan si Yoki, ngunit hindi siya sumagot. Hindi mapakali si Basara, iniisip pa niya na kung nakipagkasundo siya sa kanya, masusubaybayan niya ang lokasyon nito ngayon. Habang nananatili ang kaisipang iyon, biglang nabuo ang isang harang sa paligid nila, na sinundan ng isang matalim na pag-atake ng hangin. Mabilis na tumugon si Basara at tinulungan sina Maiyo at Maria na umiwas dito. Pagkatapos ay nagpakita ang isang demonyong nagngangalang Balga at agad niyang kinutya si Maiyo, tinawag siyang mahina at hindi karapat-dapat sa kapangyarihan ng Demon King, na sinasabing sinasayang lamang niya ito para maging utusan ni Basara. Ipinapalagay ni Basara na si Balga ang nasa likod ng pagkawala ni Yoki. At nang hindi ito itinanggi ni Balga, sumugod si Basara kay Balga ng walang pag-aalinlangan, ngunit ang kanyang pag-atake ay walang kahirap-hirap na naharang. Gumanti si Balga gamit ang isang malakas na suntok na halos hindi naiwasan ni Basara. Gayunpaman, ang puwersa lamang ang nagpabalik sa kanya. Pinilit ni Balga ang pag-atake, agresibong sumugod. Humakbang pasulong si Maiyo at naglabas ng apoy upang pabagalin siya, habang sinundan siya ni Maria ng isang malakas na atake. Halos hindi tumugon si Balga at madaling natamba si Maria. Nahuli siya ni Basara, ngunit napilitan silang magpatuloy habang patuloy na umaatake si Balga ng walang humpay. Pagkatapos ay nagpakawala si Balga ng mas malakas na atake direkta kay Maiyo, ngunit humarang si Basara at inilihis ito gamit ang kanyang espada. Ang sandaling iyon ay nakakuha ng interes ni Balga, at sinimulan niyang seryosohin si Basara. Mabilis na tumindi ang laban, ngunit bago pa ito magpatuloy, may pumutol dito. Biglang natigilan si Balga mula sa likuran at nadurog ni Takashi, isang bayani. Maya-maya ay nagpakita si Shiba, mahinahong sinabi na inutusan silang tapusin si Maiyo. Pinuna ni Takashi si Basara dahil sa pagkiling sa isang demonyo. Habang inaatake siya ni Kuromi, tinawag siyang traidor at isiniwalat na si Yoki ay nasa kanilang kustodiya na ngayon. Nilinaw nila na hindi na itinuturing nakakampi si Basara at hindi sila mag-aatubiling tretuhin siya bilang kaaway kung makikialam siya. Kahit na may babalang iyon, nanindigan si Basara, hawak ang kanyang espada at naghahandang lumaban. Naghanda si Kuromi na muling umatake. Ngunit bago lumala ang mga bagay-bagay,
humarang si Shiba at sinira ang harang na nakapalibot sa kanila na parang wala lang. Sinabihan niya ang lahat na tumigil, itinuturo na ang pakikipaglaban sa lungsod ay magdudulot ng hindi kinakailangang pinsala. Sa halip, iminungkahi niya na magtayo ng isang maayos na larangan ng digmaan sa loob ng isang linggo kung saan maaaring maayos ng magkabilang panig ang mga bagay-bagay. Nang gabing iyon, ikinwento ni Basara kay Jin ang lahat ng nangyari at binalaan siya ni Jin tungkol kay Shiba, na inilarawan siya bilang katumbas ng isang human honey badger, isang taong ikinulong ng bayaning nayon hanggang kamakailan lamang. Sinabihan din niya si Basara na huwag magpigil, kahit na nangangahulugan ito ng pakikipaglaban kay Yoki. Nang tanungin ni Basara kung bakit niya ito hinihikayat na kalabanan ang nayon, sinabi lang ni Jin na hindi na mahalaga dahil Maple Aes na sila. Sa mga sumunod na araw, sina Basara, Maiyo, at Maria ay nagtuon sa paghahanda para sa paparating na labanan. Nagsusumikap si Maria na mapabuti ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban habang tinutulungan ni Basara si Maiyo na magkaroon ng kontrol sa kanyang mga kakayahan. Sa isa sa kanilang mga pahinga, ipinaliwanag ni Basara ang sandata ni Takashi, isang sibat na yelo na tinatawag na Bako, na naglalaman ng isang makapangyarihang espiritu. Nagsimulang makaramdam ng pagkalito si Maiyo, iniisip na baka wala silang pagkakataon, ngunit tiniyak sa kanya ni Basara na may pagkakataon pa rin sila kung magpaplano silang mabuti. Ipinaliwanag niya na ang Bako ay kumakatawan sa kanluran, ibig sabihin ang mga kakayahan nito ay may mga limitasyon sa direksyon na maaari nilang samantalahin. Ipinaliwanag din niya ang mga kakayahan ni Kuromi bilang isang spirit summoner, na binabanggit na maaari siyang patuloy na lumaban nang hindi ginagamit ang kanyang sariling enerhiya. Gayunpaman, dahil sa presensya ng Bako, malamang na limitado siya sa paggamit ng mga espiritu ng hangin, na nagbibigay sa kanila ng kahit kaunting ideya kung ano ang aasahan. Sa ibang lugar, hinarap ni Kuromi si Yoki, tinatanong kung bakit siya nagiging malapit kay Maiyo. Ipinaalala niya kay Yoki kung gaano siya nagsikap upang makakuha ng pagkilala sa nayon at tinanong kung bakit niya isinasapanganib ang lahat para sa isang taong itinuturing na target. Kasabay nito, naghanda si Takashi para sa labanan, na nananatili pa rin ang sama ng loob kay Basara dahil sa nakaraang insidente na humantong sa pagkawala ng kanilang mga kasama. Nang gabing iyon, dinalhan ni Maria ng tsaa si Basara habang ipinahihiwatig na ang pagpapalakas ng kanyang koneksyon kay Maiyo ay maaaring magpapalakas sa kanya. Tumanggi si Basara, sinabing gusto niyang bumuo ng maayos na tiwala kay Maiyo sa halip na pilitin ang takbo ng kwento. Tinutokso siya ni Maria, na nagmumungkahi ng iba pang mga paraan upang makakuha siya ng kapangyarihan. Ngunit bago pa man lumala ang mga bagay, pumasok si Maiyo. Sinubukan siyang pukawin ni Maria, ngunit pinigilan ni Maiyo ang kanyang emosyon at sinabing handa siyang gawin ang lahat upang lumakas nang sa gayon ay hindi na kailangang magpigil si Basara. Lumipat sila mula sa sandaling iyon at nagpatuloy sa pagtutuon sa kanilang paghahanda. Kinabukasan sa paaralan, nakatagpo ni Basara si Yahiko sa rooftop na alam na ang paparating na labanan kahit na hindi pa ipinaliwanag ni Basara ang lahat. Nang banggitin ni Basara na ang mga bayani ang magpapasya sa lokasyon, binalaan siya ni Yahiko na kung ang buhay ni Maiyo ay tunay na nasa panganib, maaari siyang makialam, kahit na nangangahulugan ito ng pakikipaglaban kay Yoki. Bago umalis, sinabihan niya si Basara na siguraduhing mananalo siya upang hindi ito umabot sa ganoon. At nagbigay ng babala si Basara sa kanya na maging handa sa kung ano ang maaaring mangyari kung makialam siya. Kalaunan, nilapitan ni Yoki si Basara sa paaralan at sinabihan itong umatras sa laban upang maiwasan ang parusa ng nayon. Tumanggi si Basara, na nangangakong paprotektahan niya si Maiyo kahit ano paman. Nang makitang hindi magbabago ang isip nito, sa wakas ay isiniwalat ni Yoki ang lokasyon ng labanan. Nang tumalikod na ito para umalis, pinigilan siya ni Basara at binigyan ng ekstrang susi sa bahay nito. Sinabi niya sa kanya na ang laban na ito ay hindi ang huling pagkakataon na magkikita sila at hindi tumugon si Yoki, ngunit ang sandaling iyon ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang puso, na nananabik sa kanya. Nang gabing iyon, dumating ang magkabilang panig sa napiling lokasyon, at pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang labanang pinaghahandaan nilang lahat ay malapit nang magsimula. Bilang panimula, itinanam ni Takashi ang kanyang sibat sa lupa, at isang napakalaking mahiwagang harang ang kumalat sa buong lugar, na nagsara sa lahat ng nasa loob. Kasabay nito, nawala si Shiba,
iniwan ang larangan ng digmaan sa kanila. Nang tanungin ni Basara kung bakit niya pinaalis si Shiba, ipinaliwanag ni Takashi na ayaw niyang makialam ito. Si Takashi ang unang gumawa ng hakbang, tinamaan ng isang kalapit na ilaw sa kalye bago bumangga kay Basara. Agad na sumugod sina Mayu at Maria upang suportahan si Basara, nagpakawala ng mga mahiwagang atake patungo kay Takashi habang sumusugod ito sa kanila. Kasabay nito, tinarget ni Kuromi si Basara gamit ang isang malakas na buhawi, na nagpalipad sa kanya sa larangan ng digmaan. Bago pa siya makadaong, itinaas niya ang kanyang sarili sa ere gamit ang kanyang mga kapangyarihan sa hangin at sinundan siya, ipinagpatuloy ang kanyang pag-atake habang pinagalitan siya dahil sa pagsunod sa kanyang kapatid. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Basara na ang kanyang mga pag-atake ay nagdidirekta sa kanya patungo sa isang partikular na lugar. Sa halip na lumaban, inikat niya ang kanyang katawan upang basagin ang presyon ng hangin, na nagpapakita na sinasadya niyang hayaan siyang ilipat siya nito. Sa sandaling iyon, nalaman ni Kuromi na ang kanyang plano ay ilayo siya kay Yoki upang ihiwalay siya sa isang one-on-one na laban. Sa ibang lugar, pinanood ni Shiba mula sa malayo. Napansin na umatras sina Maria at Mayu, na hinihila si Takashi palayo kay Basara. Dinala nila siya sa isang mas madilim na lugar, at kalaunan ay nakulong siya sa loob ng isang silid na puno ng mga kalat. Walang pag-aalinlangan, sinimulan nila siyang atakihin ng sama-sama, ibinabato ang lahat ng kanilang makakaya upang talunin siya. Pinutol ni Takashi ang mga bagay na inilunsad nila sa kanya, at madali itong sinira. Nang sinubukan niyang kontra-atakehin, humakbang si Maria at hinaranggan ang kanyang atake, nang may kumpiyansa, na sinasabing mas lumakas siya sa pamamagitan ng mga nakaraang pagsasanay. Nagpa siya si Takashi na tumigil sa pagpigil at ang kanyang sibat ay nagsimulang umilo na may berdeng ilaw habang pinapagana niya ang kapangyarihan ng Bako. Ang biglaang pag-agos ng enerhiya ay nagpasabog kay Maria sa isang pader, na nagpapakita kung gaano kadelikado ang sandata, kahit nasa malapit na distansya. Mabilis na tumugon si Mayu sa pamamagitan ng paghahagis ng isang spell na bomb sa buong silid, pinuno ito ng tubig sa pagtatangkang limitahan ang kanyang paggalaw. Samantala, patuloy na umatras si Basara mula kay Kuromi hanggang sa makarating siya sa lugar na kanyang nilalayon. Bigla siyang lumingon at inatake siya, ngunit ang kanyang atake ay naharangan ng harang ng hangin na nakapalibot sa kanya. Napansin ni Kuromi na bahagyang nagpipigil siya at itinuring ito bilang isang insulto, tumugon sa pamamagitan ng pagpapasabog sa kanya sa isang pader gamit ang isang mas malakas na atake. Diretsyong hinarap niya siya, kinukwestiyon ang kanyang determinasyon at tinawag na walang saysay ang kanyang mga mithiin. Ngunit matatag na nanindigan si Basara, na ipinahayag na paprotektahan niya ang kanyang mga kapatid na babae na parang ina kahit ano paman. Nang maglunsad siya ng isa pang atake, pinaganya ni Basara ang kanyang kakayahang banishing shift. Ang pamamaraan ay hindi lamang sumisipsip ng kanyang wind attack, kundi pati na rin ang kanyang koneksyon sa mga espiritu, na nakakagambala sa kanyang kapangyarihan. Sinundan niya ito ng isang malakas na atake na nagpabagsak sa kanya. Habang natutumba siya, pinag-isipan ni Kuromi ang kanyang sitwasyon, napagtanto niyang hindi niya kailanman ginasto na umabot sa puntong ito ang mga bagay sa pagitan nila ni Basara. Bago siya bumagsak sa lupa, sumugod si Basara at sinalo siya, iniligtas siya mula sa pagiging isang kebab. Sa isang maikling sandali, ang kabaitang iyon ay nagulat siya, ngunit ito ay naantala ni Yoki, na humarang. Sinubukan ni Kuromi na balaan si Basara, ngunit hindi siya gumalaw sa oras, at hinampos siya ni Yoki gamit ang hawakan ng kanyang espada, na nagpatambo sa kanya. Bagamat nag-aalala si Kuromi, mahinahong binigyan ni Yoki si Basara ng isang potion na nagpatulog sa kanya, na ipinaliwanag na ito ang pinakaligtas na paraan upang pansamantalang alisin siya sa laban. Pagbalik sa binaha na silid, pinasalamatan ni Mayu si Maria sa pagtulong sa kanya na makakuha ng kalamangan, ngunit ang kanilang kalamangan ay hindi nagtagal. Nagpakawala si Takashi ng isa pang pagsabog ng kapangyarihan, na nagpakalat ng tubig gamit ang enerhiya ng Bako. Pagkatapos ay naglunsad siya ng isang malakas na pag-atake na nilayon upang tapusin silang dalawa, ngunit nagawa nilang makatakas sa huling sandali, na ikinagulat niya. Habang sinusubukan nilang magsama-sama muli, hinabol niya sila, pinuputol ang apoy ni Mayu nang hindi bumabagal.
Nang malapit na siyang magpatama ng isang tiyak na atake, muling nagpakita si Yoki at hinaranggan siya gamit ang isang pagsabog ng kanyang sariling enerhiya. Binalaan siya ni Takashi na ang pagpanig kay Maiyo ay gagawin siyang isang traidor at sinubukang linlanggan ang kanyang determinasyon sa pamamagitan ng pagbanggit sa nakaraang insidente na kinasasangkutan ni Basara. Gayunpaman, nanindigan si Yoki, na sinasabing sinusubukan niyang pigilan ang pag-ulit ng kasaysayan at ang pagprotekta sa kanyang mga kaibigan ay bahagi ng kanyang tungkulin bilang isang bayani. Habang nagsisimula silang mag-away, sinubukan ni Maiyo na sumali, ngunit pinigilan siya ni Maria. Ipinaalala sa kanya na ang kanilang prioridad ay ang paghahanap kay Basara. Natagpuan siya ni Maiyo na nagpapahinga sa malapit, nasa ilalim pa rin ng epekto ng potion kasama si Kuromi na nagbabantay sa kanya. Habang natutulog siya, nagsimulang umiyak si Basara dahil sa kanyang pagkakasala sa nakaraan, at napansin ito ni Kuromi at napagtanto kung gaano karami ang kanyang dinadala. Pagdating ni Maiyo, tumayo si Kuromi para harapin siya, handang ipagpatuloy ang laban, ngunit hindi siya pinansin ni Maiyo at nag-focus sa paggising kay Basara. Ipinaliwanag ni Kuromi na binigyan siya ng malakas na gamot pampatulog, ngunit patuloy siyang tinatawag ni Maiyo. Kalaunan, naabot niya ang boses nito at nagising siya mula sa kanyang bangungot. Kasabay nito, pinatindi ni Takashi ang kanyang pagsalakay kay Yoki, na dinaig siya ng paulit-ulit na mga pag-atake. Sinubukan ni Maria na makialam, ngunit natamba siya. Nahirapan si Yoki na makasabay kahit na naaalala niya ang nangyari kay Basara noon at kung gaano siya hindi patas na tinatreto. Gayunpaman, ang kanyang determinasyon lamang ay hindi sapat upang pigilan si Takashi at muli niya itong pinabagsak. Habang naghahanda siyang tapusin siya, dumating si Basara, hinaranggan ang pag-atake, at pinagalitan si Takashi sa pag-abot nito sa isang taong dati nilang kakilala. Nang bahagyang ibinaba ni Basara ang kanyang bantay, agad na umatake muli si Takashi, iniisip na nakahanap na siya ng puwang. Gayunpaman, madaling naiwasan ni Basara ang bawat atake. Sa pagkakataong ito, nagpatuloy ang kanilang sagupaan kung saan mabilis na sumusugod si Basara habang si Takashi ay nagtatanggol. Kalaunan, ang automatikong depensa ng Bako ay gumana, tumutugon sa panganib na nararamdaman nito, na naglabas ng isang napakalaking pagsabog ng enerhiya na nagpapalipad sa kanilang dalawa. Mula sa malayo, pinagmasdan ni Shiba ng may interes, napansin na hindi pa handa si Takashi na hawakan ang kapangyarihan ng Bako. Di nagtagal, ang espiritu mismo ay nagpakita sa anyo ng isang napakalaking tagapag-alaga na parang tigre. Mabilis na kinilala ito ni Basara bilang isang espiritong tagapag-alaga na hindi aatake maliban kung mapuko. Gayunpaman, itinuro ni Kuromi na ang harang mismo ay nauugnay sa kapangyarihan ng Bako, ibig sabihin ay maaari itong gumuho kung lumala ang sitwasyon. Nakita ni Basara na kung may lalabas nila ang atake ng espiritu, maaari nilang masira ito at ang harang ng sabay. Pumayag si Yoki na tumulong, humakbang pasulong gamit ang kanyang espada, ang Sekuya. Inatake niya ang espiritu, itinuon ang atensyon nito sa kanya, na lumikha ng isang butas. Sinamantala ni Basara ang sandaling iyon at ginamit ang Banishing Shift, na matagumpay na nabura ang espiritu mula sa pag-iral. Pagkatapos, patuloy na ikinakatwiran ni Takashi na samobra na si Basara sa pamamagitan ng pagkiling sa mga demonyo. Gayunpaman, nagsawa na si Maiyo at sinampal siya, ibinuhos ang kanyang pagkadismaya at itinuro na nahihirapan din siya. Sa sandaling iyon, bumalik si Shiba at inanunsyo na ang misyon ay babawiin muna sa ngayon, dahil ang pag-alis kay Maiyo sa puntong ito ay maaaring makagambala sa mas malalaking balanse na kinasasangkutan ng mga Diyos at Espiritu. Tumutol si Takashi, ngunit agad siyang pinatahimik ni Shiba na may babala. Habang naghahanda silang umalis, sinubukan ni Basara na pigilan si Yoki, ngunit ang presensya lamang ni Shiba ang nagtulak sa kanya na umatras. Bago umalis, nagbabala si Shiba na kung hindi sila babalik sa nayon kinabukasan, lalala lamang ang mga bagay-bagay. Tahimik na nagpaalam si Yoki kay Basara bago sumunod sa kanya, iniwan ang larangan ng digmaan. Pagkalipas ng ilang araw sa paaralan, kapwa sina Basara at Maiyo ay nakatitig sa bakanteng upuan ni Yoki habang nag-aaral. Ang katahimikan sa paligid ay parang mas mabigat kaysa sa inaasahan, lalo na pagkatapos ng lahat ng nangyari. Mabilis na napansin ng mga kaibigan ni Maiyo ang kanyang naguguluhang ekspresyon at pinutol ang kanyang iniisip,
Tinanong kung bakit siya mukhang malungkot dahil lang sa matagal nang hindi sumisipot si Yoki. Tinanong pa nila kung may nanggugulo sa kanya at nag-alok ng tulong, ngunit pinilit lang ni Mayu na ngumiti at nagpasalamat sa kanila, binaliwala ito nang walang ipinaliwanag. Pagkatapos ng klase, magkasamang naglakad pa uwi sina Basara at Mayu. Habang nadadaanan nila ang lugar kung saan naganap ang nakaraang labanan, muling tumama sa kanila ang mga alaala, at ang paalala ni Yoki ay nanatili sa hangin. Nang sa wakas ay makauwi na sila, dumiretso si Basara sa refrigerator, ngunit sa halip na isang tahimik na kusina, natagpuan niya roon si Yoki, casual na nagluluto na parang walang nangyari. Nagulat siya, at tinanong kung bakit wala pa ito sa nayon. Ipinaliwanag ni Yoki na ibinaba ng mga matatanda ang katayuan ni Mayu, inilagay siya sa ilalim ng obserbasyon sa halip na agarang pag-alis. Pagkatapos ay tinanong ni Basara kung pinatawad na ba siya ng nayon at isiniwalat ni Yoki na ang kanilang desisyon ay naimpluwensyahan ng isang tawag mula kay Jin, na ikinabahala ni Basara, na nagpapaisip sa kanya na maaaring may ginawang kasunduan ang kanyang ama sa likod ng mga eksena para protektahan siya. Dahil sa labis na emosyon, biglang niyakap ni Basara ng mahigpit si Yoki. Tumugon siya sa pamamagitan ng paghawak sa mukha nito, halatang hahalikan na niya ito, ngunit bago pa man mangyari ang anumang bagay, pumasok si Mayu at pinigilan ang anumang palitan ng pag-ibig. Agad siyang nainis nang makita silang ganoon, ngunit hindi rin umatras si Yoki. Hinayla niya palapit si Basara at sinabihan si Mayu na umalis, sinasabing pipinturahan nila ng puti ang buong bahay gamit ang launcher ni Basara. Lalo lamang itong nagpagalit kay Mayu, at gumanti siya, na sinasabing hindi nga nararapat si Yoki sa kanilang bahay. Pagkatapos ay pumasok si Maria at casual na ipinaliwanag na siya ang nagpapasok kay Yoki, iniisip na iyon ang tamang gawin dahil lahat ay nag-aalala sa kanya. Idinagdag ni Yoki na mayroon siyang opisyal na pahintulot na manatili sa kanila, na ikinagulat ng lahat. Ipinaliwanag niya na mas epektibo ang direktang pagmamasid kay Mayu habang nagsasama. Hindi nagtagal, inanunsyo ni Maria na naghanda siya ng isang palabas upang tanggapin ng maayos si Yoki. Nagtipon ang lahat sa sala ngunit para lamang magpatugtog si Maria ng video clip ni Basara at Mayu sa isa sa kanilang mga nakakatuwang sesyon noong Biyernes na kinasasangkutan ng mga bagay-bagay. Agad na nataranta si Mayu at tuluyang natigilan sa sobrang hiya. Tinanong ni Basara kung kailan niya iyon na-i-record at casual na sinabi ni Maria na normal lang ang mag-record ng mga magagandang obra maestra. Binalaan siya ni Mayu na huwag itong i-upload kahit saan at hinawakan pa siya para masigurong naiintindihan niya na ayaw niyang maging ang bagong gold medalist. Samantala, biglang inalis ni Yoki ang kanyang damit at lumapit kay Basara, malinaw na sinusubukang makipagkompetensya. Natuwa si Maria at akmang kukunin na sana ang kanyang kamera, ngunit agad siyang pinigilan ni Mayu. Kahit na sinubukan ni Basara na pakalmeyan ang mga bagay-bagay, patuloy pa ring nagbibigay ng mga mungkahi si Maria na dapat na lang niyang pakawalan at ilabas ang pagkahilig ng dalawang babae sa mga launcher. Matapos kumalma, ipinaliwanag nila ang kalagayan ni Mayu, at tila alam na ni Yoki ang tungkol sa mga tungkulin ng grupo, kabilang ang pagsubaybay at pagpapahusay ng lakas. Pagkatapos, casual na iminungkahi ni Maria na bumuo rin ng kasunduan si Yoki. Ngunit hindi nag-atubili si Yoki at agad na sumang-ayon. Kinabukasan sa paaralan, naging sentro ng atensyon si Basara, nang makitang nasa tabi niya sina Mayu at Yoki. Lumala lamang ang sitwasyon nang magsimulang magpaligsahan ang dalawang babae para sa kanyang atensyon, na parang gusto nilang unang sumakay sa kanyang launcher. Samantala, nanunood si Maria na tila nagagalak. Bigla, may narinig si Maria na kakaibang boses na nagsasabi sa kanya na magkita sa likod ng paaralan, at tahimik siyang pumayag. Kalaunan, habang nagpapalit, hindi maiwasan ni Yoki na ikumpara ang sarili kay Mayu sa departamento ng asset habang inaalala kung paano sinabi sa kanya ni Maria na hindi mahalaga ang laki. Napansin ni Mayu ang ekspresyon ng mukha nito, ngunit binaliwala lang ito ni Yoki at sinabing inaabangan niya ang ritual ng kasunduan bago umalis. Pagbalik sa klase, nagpalit ng damit si Basara nang mapansin ni Yahiko ang mga peklat sa katawan nito at nagtanong tungkol sa mga ito. Ipinagkibit-balikat ito ni Basara, sinabing may mga bagay na hindi kailangang gamutin. Pagkatapos ay napansin niya si Maria na naglilibot sa paaralan ng may kainahinala at hiniling kay Yahiko na takpan siya bago umalis para hanapin siya.
Napadpad si Maria sa kanyang silid-aralan at akmang guguluhin na ang kanyang mesa nang mahuli siya ni Basara at pigilan. Inaangkin niya na iniisip lang niya ang pag-set up ng isang spell na magpapaiyak sa sinumang babae kapag malapit sa kanyang mesa. Pagkatapos ay iminungkahi niya na tingnan si Mayo, sinasabing maaaring nasa panganib ito, at kinaladkad si Basara kasama niya. Tumungo sila sa banyo ng mga babae, kung saan iginiit ni Maria na dapat niyang siyasatin ang lugar. Bigla, may naramdaman siyang kakaiba, at nagmadali silang pumunta sa rooftop, para lamang makita ang isang magkasintahan na may sariling ginagawa. Dahil sa inis, hinayla muli ni Maria si Basara palayo, na naiinis sa hindi inaasahang gawain. Sunod, kinumbinsi niya ito na tingnan ang silid bihisan ng babae. Pagpasok sa loob, natagpuan niya ang locker ni Mayo at nagsimulang maglibot, inilagay pa ang plot cover ni Mayo sa ulo nito. Bigla, narinig nila ang mga estudyanteng bumabalik at itinulak ni Maria si Basara papasok sa locker para magtago kasama niya. Sa loob ng masikip na espasyo, nagreklamo si Basara, ngunit hindi siya pinansin ni Maria. Kalaunan ay binuksan ni Mayo ang locker at lubos na nagulat nang makita silang dalawa sa loob. Mabilis niya itong isinara muli at pinaalis ang kanyang mga kaibigan bago sila hinarap. Binigyan niya sila ng maikling countdown para lumabas at nagmadali silang lumabas at humingi ng tawad. Ngunit lalong lumala ang sitwasyon ng banggitin ni Basara si Yoki at kung paano niya gustong humingi ng tawad sa kanya. Nagalit muli si Mayo at umiral ang kanyang sumpa. Habang siya ay natamba, sinubukan ni Basara na tumulong, ngunit hinikayat siya ni Maria na kumilos ng mabilis. Inilipat nila si Mayo sa banyo kung saan tinulungan niya itong pakalmeyan muli gamit ang ilang gawain. Kalaunan, pagkatapos ng klase, nakatagpo ni Yoki sina Basara at Mayo habang hinahanap nila si Maria. Nang tanungin niya kung bakit nasa paaralan si Maria, medyo iniwasan nila ang tanong. Pagkatapos ay hiniling ni Basara kay Yoki na iuwi si Mayo habang hinahanap niya si Maria at pumayag ito. Habang tumitingin-tingin, nakita ni Basara si Maria na kausap si Yahiko at sumugod ngunit nawala na sa paningin nila. Kalaunan, natagpuan niya muli si Maria, at casual niyang sinabing nagtatanong lang siya ng direksyon. Pagkatapos, habang magkasama silang naglalakad pa uwi, biglang hiniling ni Maria na hawakan niya ang kanyang kamay, at nang hindi masyadong iniisip ito, pumayag siya. Samantala, sa kaharian ng mga demonyo, ipinakita ni Zist ang kuha kay Zolja tungkol sa kamakailang buhay ni Mayo, kasama na ang panahon kasama si Basara. Napansin ni Zolja ang kakaibang kakayahan ni Basara at naging interesado, lalo na nang makita niya itong nagboburya ng mahika. Nang makita ang potensyal nito, nagpasya siyang oras na para isulong ang kanilang mga plano at inutusan si Zist na simulan agad ang susunod na yugto. Nang gabing iyon, dumating si Maria na nakasuot ng kanyang kasuotan na succubus. Nasasabik sa ritual na puno ng mga alipin ni Basara at Yoki. Mabilis na napansin ni Basara ang kasuotan ni Yoki at tinanong kung bakit ito nakasuot ng ganoon. Inamin ni Yoki nang walang pag-aalinlangan na hiniling niya kay Maria na gawin ito para sa kanya dahil ayaw niyang matalo kay Mayu sa anumang paraan, kaya nagpasya siyang gawin ang lahat. Sinikap ni Basara na manatiling kalmado at iwasan ang masyadong pagtingin, iniiwas ang kanyang mga mata upang maiwasan ang kanyang sarili na maging balisa. Gayunpaman, agad siyang tinawag ni Yoki at pinagbantaan na sisirain siya kung patuloy niya itong iiwasan. Nawalan ng pagpipilian, sumuko siya at tiningnan siya ng maayos. Nagsimula ang ritual ng mabuo ang isang bilog ng mahika sa kanilang dalawa. Kasabay nito, isang mas maliit na selyo ang nagpakita sa kamay ni Basara at sinabihan niya si Yoki na kumpletuhin ang proseso sa pamamagitan ng paghalik dito, ngunit tumanggi siya. Sa halip, sinabi niyang hindi niya itutuloy ang isang normal na master-servant pact na tulad nito. Sa halip na sundin ang karaniwang pamamaraan, inaasahan niyang haharapin ito ni Basara sa kakaibang paraan na ginawa niya kay Mayu dati. Habang nagsisimulang maglaho ang bilog ng mahika dahil sa pagkaantala, nagsimulang mawalan ng kontrol si Yoki sa sitwasyon, napilitan si Basara na makialam at tumulong na patatagin ang ritual, ginawa ni Basara ang kanyang makakaya upang maiwasan ang pagkabigo ng proseso, maingat na pinindot ang mga tamang buton habang pinapanood ni Maria at hinihikayat siyang magpatuloy pa. Nagpatuloy siya hanggang sa ang mahiwagang bilog sa kanilang paligid ay nagsimulang magliwanag ng mas matindi, hudyat na sa wakas ay nagkakabisa na ang kasunduan at pinapalakas silang dalawa.
Gayunpaman, iginiit ni Maria na hindi pa sila tapos, at iminungkahi niya na dapat dalhin ni Basara sina Yoki at Mayu sa banyo upang patuloy na palakasin ang kanilang koneksyon doon sa pamamagitan ng pag-usad ng kwento. Casual din niyang idinagdag na dahil ang parehong babae ay nakalink na ngayon kay Basara, dapat simulan ni Mayu na tawagin si Yoki sa kanyang unang pangalan. Nakakagulat, wala sa kanila ang masyadong nagtatalo, at sumang-ayon sila sa ideya. Habang nangyayari ang lahat ng ito, pinagmamasdan ni Zist ang lahat mula sa malayo, at ang panonood sa kanilang pakikipag-ugnayan ng ganoon ay nagpapasuka sa kanya. Hindi niya maiwasang ihambing ang kanyang sitwasyon, nakakaramdam ng pagkadismaya na pinaglilangkuran niya ang isang taong ibang-iba at hindi makakaranas ng isang mahiwagang bagay na tulad nito. Kinabukasan sa paaralan, sina Mayu at Yoki ay magkasamang naglalaro ng volleyball, nagpapakita ng nakakagulat na pagtutulungan habang nanunood si Basara mula sa gilid, humanga sa kung gaano sila kagaling magkasundo. Sa isang punto, muntik na siyang tamaan ng isang naligaw na bola, ngunit dumating si Yahiko sa tamang oras para pigilan ito. Kalaunan, binisita ni Basara ang opisina ng nurse kung saan ginagamot ni Chisato ang kanyang mga nasugatang daliri. Habang tinatanggal ang kanyang sakit, itinuro niya na wala talaga siyang oras para mag-relax nitong mga nakaraang araw. Pinayuhan niya itong huwag masyadong i-pressure ang kanyang sarili at mag-isip ng maaga sa halip na patuloy na mag-alala tungkol sa kung ano ang maaaring magkamali. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya, kailangan niyang manatiling kalmado at handa. Bago siya umalis, ipinaalala niya sa kanya na huwag tanggalin ang mga benda hanggat hindi niya sinasabi. Pagkatapos, isa sa kanyang mga kaklase, si Sokaki, ang lumapit sa kanya at direktang nagtanong kung nakikipag-date ba siya kay Mayu or kay Yoki, lalo na't nakatira siya kasama silang dalawa. Itinanggi ito ni Basara, ngunit tila hindi kumbinsido si Sokaki. Sa halip, sinimulan niya itong kulitin, na ipinahihiwatig na mas alam niya ang tungkol sa sitwasyon nito kaysa sa dapat niyang malaman. Pagkatapos ay inanyayahan niya ito na gumugol ng ilang pribadong oras sa pagsasanay kasama niya, malinaw na gustong sakupin siya nito. Ngunit bago pa man mangyari ang anumang bagay, biglang nagpakita si Yoki kasama si Mayu at agad na inatake si Sokaki. Ngunit madaling naiwasan ni Sokaki ang kanyang pag-atake, na nagpapatunay sa hinala ni Yoki na hindi lamang siya isang normal na kaklase. Sinabihan ni Yoki si Basara na tumuon sa pagtulong kay Mayu, na ang kondisyon ay muling lumalala habang hinaharap niya si Sokaki. Lumala ang sitwasyon nang sumama si Sokaki sa kanyang partner na si Aikawa, na naging 2-on-1 fight laban kay Yoki. Gayunpaman, hindi nag-atubiling magpatuloy sa pakikipaglaban si Yoki. Samantala, tumakbo si Mayu palayo na labis na nalulula sa kanyang emosyon pagkatapos ng kanyang nakita kanina. Paikot-ikot ang kanyang mga iniisip habang nahihirapan siya sa lahat ng nangyayari. Kalaunan ay nakarating siya sa isang tahimik na lugar kung saan nagpakita si Maria at sinubukang pakalmeyan siya. Bigla, natamba si Mayu. Isang spell ang gumana at nagpakita si Zist, na nagpapakita na siya ang may kagagawan nito. Sumugod si Basara patungo sa kanila sa sandaling maramdaman niyang may mali. Ngunit bago pa man niya marating si Mayu, nawala na silang dalawa ni Zist. Sinubukan ni Basara na gamitin ang koneksyon mula sa pack para hanapin siya, ngunit mabilis niyang napagtanto na may mali at si Yoki lang ang nararamdaman niya, hindi si Mayu. Sa ibang lugar, muling namulat si Mayu sa isang panaginip. Binalikan niya ang mga alaala ng kanyang panahon kasama ang kanyang mga magulang ampunan, nakita kung gaano kapayapa ang mga bagay-bagay noon bago nagbago ang lahat. Nagdilim ang alaala nang magpakita si Zolja at sinira ang lahat, naiwan siyang walang magawa habang pinapanood niya itong nangyayari. Pagkatapos noon, naalala niya ang pakikipagkita kay Maria, na nagsiwalat ng katotohanan tungkol sa kanyang pinagmulan at nangakong paprotektahan siya. Nagising si Mayu mula sa alaala at natagpuan ang kanyang sarili na nakakadena. Nagpakita si Zist sa harap niya, malinaw na nasiyahan na gumana ang kanyang plano. Inakusahan siya ni Mayu ng paglilingkod sa kasalukuyang Demon Lord na si Leohard, ngunit isa pang boses ang pumutol. Ipinakita ni Zolja ang kanyang sarili, na nilinaw na ang kanyang mga layunin ay higit pa sa kapangyarihan. Ang pagkarinig sa kanyang boses ay nagdulot ng galit kay Mayu, at humingi siya ng mga sagot tungkol sa kanyang ginawa noon. Sa halip na bigyan siya ng malinaw na tugon, lalo pa siyang pinukaw nito, na nasisiyahan sa kanyang reaksyon.
Bago pa lumala ang mga bagay-bagay, sumabad si Maria, na ipinaalam sa kanya ang isang agarang mensahe. Isang komunikasyon mula kay Leonhard ang nagpakita sa pamamagitan ng isang mahiwagang aparato. Mabilis na itinago ni Zolja ang sitwasyon, nagdahilan tungkol sa panghihimasok at itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa pagkawala ni Mayo. Inutusan siya ni Leonhard na bumalik agad para sa isa pang misyon, na wala siyang ibang magawa kundi sumunod. Bago umalis, nilinaw ni Zolja na plano niyang harapin si Mayo mamaya. Pagbalik sa paaralan, hinarap ni Basara si Yahiko at tinanong kung nasaan si Mayo. Isiniwalat ni Yahiko ang katotohanan na si Maria ay kumikilos sa ilalim ng utos ni Zolja. Ipinaliwanag niya ang mga intensyon ni Zolja at kung paano niya sinusubukang mauna sa karera para sa kapangyarihan. Pagkatapos ay isiniwalat niya na napilitan si Maria na makipagtulungan dahil sa isang bagay na ipinaglalaban sa kanya. Ipinaliwanag din niya na ang kasunduan sa pagitan ni Basara at Mayo ay binago para sa isang dahilan, na lalong nagpapanganib sa kanya. Napagtanto kung gaano kaseryoso ang mga bagay-bagay, nagpa siya si Basara na kumilos, hinamon niya si Yahiko, determinadong malaman ang eksaktong lokasyon ni Mayo. Kasabay nito, hinarap ni Mayo si Maria, inakusahan siya ng pagtataksil, at hindi ito itinanggi ni Maria, sa halip ay ipinaliwanag niya na hindi sila maaabot ni Basara dahil sa mga harang na nakalagay. Bago pa makareact si Mayo, gumamit si Maria ng mahika para patulugin siyang muli. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Lars sa labas ng nakatagong base ni Zolja, kasama ang isang walang malay na si Basara. Bilang kapalit, hiniling niya kay Mayo, na naghahanda para sa susunod na mangyayari. Nagulat si Zist nang mag-alok si Lars, lalo na't bigla na lang itong dumating. Bilang tugon, mahinahong binanggit ni Lars ang katotohanan na nakaalis na si Zolja papunta sa maharlikang kastilyo matapos siyang ipatawag ng Demon Lord na si Leonhard. Nang marinig iyon, mabilis na pinag-isa ni Zist ang mga bagay-bagay at napagtanto na si Lars ang unang nagulat sa Demon Lord tungkol kay Zolja. Agad niya itong tinawag, at hindi ito itinanggi ni Lars. Sa halip, casual niyang itinuro na maaari rin sana niyang iulat ang kanilang pagdukot kay Mayo, na maituturing na direktang pagtataksil laban sa Demon King at sa kanyang konseho. Tinanong ni Zist kung pinagbabantaan niya sila, ngunit binaliwala ito ni Lars, sinabing ginagawa lang niya ang kanyang trabaho bilang itinalagang tagamasid ni Mayo. Sinabihan pa niya itong magtuon sa sarili niyang tungkulin, na siyang protektahan ang kanyang master. Nagkunwari si Zist na pumayag sa una, na parang pinag-iisipan ang kasunduan, ngunit sa sumunod na sandali, kumilos siya. Bigla siyang umatake, diretsyong tinusok siya at sinundan ito ng isa pang atake para siguraduhing tapos na siya, alam niyang mas mabuting alisin ang panganib ng buo kaysa magtiwala sa kanya. Samantala, sa loob ng kastilyo, nahihirapan si Maria sa lahat ng kanyang nagawa. Paulit-ulit niyang naaalala ang sandaling isiniwalat ni Zolja ang sitwasyon ng kanyang ina at pinilit siyang makipagtulungan. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pumayag siya noon, ngunit ngayon ay nahuhuli na siya sa bigat ng desisyong iyon. Hindi nagtagal, dumating si Zist dala ang walang malay na katawan ni Basara. Sinabi niya kay Maria na nagbago na ang mga plano at inutusan siyang pigilan ito ng maayos. Inutusan din niya itong gamitin ang kanyang mga kakayahan upang kontrolin ito, na nilinaw na hindi maaaring pahintulutan si Basara na makialam. Nang sa wakas ay nagising si Basara, agad niyang naramdaman si Mayo sa malapit. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na siya ay nakakadena sa isang kama. Pumasok agad si Maria sa silid, kinukumpirma na nasa loob sila ng mansyon ni Zolja. Lumapit siya rito at sinubukang gambalain ito, ngunit pinigilan siya ni Basara sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang ina. Nag-alok siya ng tulong sa halip na makipag-away, sinusubukang ipaalala sa kanya na hindi niya kailangang gawin ito ng mag-isa. Umiling si Maria, iginiit na si Zolja ay masyadong makapangyarihan para harapin nila ng direkta, kaya naman pinili niyang ipagkanulo sila noong una pa lang. Gayunpaman, ipinahayag niya na itutuloy niya ang kanyang tungkulin, kahit na nangangahulugan ito ng pagpilit. Isang napakalaking bilog ng mahika ang nagpakita sa itaas nila, at isang kakaibang susi ang nagpakita, na nagbubukas ng isang bagay sa loob niya. Habang nabuwag ang selyo, si Maria ay nagbago sa isang mas malakas, mas maganda at mas sexing anyo. Ipinaliwanag niya na ang kakayahang ito ang nagpahintulot sa kanya na makatakas noon nang inatake ang pamilya ni Mayo.
Ngayon ay balak niya itong gamitin ng buo. Pinapagana niya ang kanyang kakayahang hipnotiko, pinalaya si Basara mula sa kanyang mga pagpigil at inutusan itong sumunod sa kanyang pangunguna. Sa ilalim ng impluwensya nito, nagsimulang kumilos si Basara nang walang pagtutol. Ngunit kahit na isinasagawa niya ang kanyang plano, nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata, na nagpapakita kung gaano talaga siya nagkakagulo. Sapat na ang emosyonal na bitak na iyon. Kumawala si Basara sa kontrol, tuluyang tinatanggihan ang sitwasyon. Malinaw niyang sinabi sa kanya na wala siyang interes na makisabay at sa halip ay gusto niya itong iligtas. Agad na umatras si Maria, nagulat na ang kanyang kakayahan ay hindi gumana ayon sa inaasahan. Ipinatawag ni Basara ang kanyang sandata at itinanam ito sa lupa, dahilan para ito ay umilo bago maglaho. Itinuro ni Maria na kung wala ito, wala siyang pagkakataon laban sa kanya. Ngunit inamin ni Basara na alam niya na sumusulong pa rin siya, nakatuon lamang sa pag-abot sa kanya, dumidilim ang aura ni Maria habang direktang inaatake siya nito. Mabilis niyang iniiwasan ang kanyang pagsabog ng enerhiya, ngunit ang kanyang mga pisikal na atake ay tumatama pa rin, na nagdulot sa kanya ng pagbagsak sa isang pader. Gayunpaman, hindi siya tumigil. Patuloy siyang bumabalik at lumapit sa kanya. Habang pinagmamasdan mula sa gilid, humanga si Zist, ngunit nag-aalala rin na baka samobra ang ginagawa ni Maria. Naghanda siyang makialam, ngunit bago pa man siya makakilos, isang biglaang pag-atake ang pumutol sa kanya. Pagdating ni Yoki, mabilis na umiwas si Zist at nagtanong kung paano nakapasok si Yoki. Doon niya napagtanto na wala na ang harang sa paligid ng kastilyo at malamang na tinanggal ito ni Basara kanina gamit ang kanyang kakayahan. Hindi nag-aksaya ng oras si Yoki at agad na nakipaglaban kay Zist. Inaangkin ni Zist na walang pagkakataong manalo si Yoki sa teritoryong ito, ngunit hindi nagtagal ang laban. Biglang pumasok ang isang pagsabog ng apoy sa laban, at sumali si Maiyo kahit na kanina pa ito nakakadena. Sinundan niya ito ng mga pag-atake ng kidlat, na napilitan si Zist na magpatuloy sa pagkilos. Mabilis na pinakawalan ni Yoki si Maiyo at ipinaliwanag ang sitwasyon dahil ginagamit ang pamilya ni Mario laban sa kanya. Nang mapagtanto ang katotohanan, nagbago ang galit ni Maiyo. Sa halip na makaramdam ng pagtataksil, naiintindihan na niya ngayon ang mga kilos ni Maria at nakatuon siya ng buo sa pagkatalo kay Zist. Pagkatapos ay gumanti si Zist gamit ang mas malakas na mahika, sinusubukang talunin sila. Ngunit pinag-ugnay ni na Maiyo at Yoki ang kanilang mga pag-atake. Ang apoy ni Maiyo ay lumikha ng isang butas, na nagpapahintulot kay Yoki na magpatama ng isang malakas na tama. Kahit na noon, nagawa ni Zist na maiwasan ang tuluyang pagkatumba. Sinubukan niyang basagin ang kanilang pagtutulungan sa pamamagitan ng pagmamanipula kay Maiyo, na nagmumungkahi na ang tanging mahalaga ay ang pagliligtas kay Maria. Ngunit hindi ito pinapaniwalaan ni Maiyo. Itinuro niya na sinusubukan lamang ni Basara na iligtas ang lahat. At ibinalik pa niya ang argumento kay Zist, na itinatampok ang kanyang sariling sitwasyon ng pagiging hindi minamahal at hindi pinahahalagahan. Samantala, naabot na ni Maria ang kanyang limitasyon matapos ilabas ang lahat ng mayroon siya kay Basara. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, patuloy siyang sumusulong. Kahit ilang beses niya siyang saktan, ayaw pa rin niyang tumigil. Sa wakas ay inabot niya siya at hinawakan ang kanyang balikat, sinasabing hindi siya susuko sa kanya. Nang subukan niya ang isang huling pag-atake, nabigo itong pigilan siya. Sa halip, niyakap siya ni Basara ng mahigpit at humingi ng tawad dahil hindi niya agad napagtanto ang kanyang sitwasyon. Sa ibang lugar, nagawa ni na Maiyo at Yoki na mapabagsak at mapigilan si Zist. Nang tanungin ni Maiyo kung mag-isa si Yoki, isiniwalat ni Yoki na si Basara ang nagsabi sa kanya na umalis. Napagpasyahan nilang iwan muna si Zist ng ligtas at magmadaling hanapin si Basara. Ngunit bago pa nila ito maabutan, isang malakas na puwersa ang pumihil sa kanila sa lugar sa anyo ni Zolja. Humingi ng paumanhin si Zist sa pagkabigo, ngunit binaliwala ito ni Zolja, sinabing hindi na mahalaga. Naglunsad siya ng isang atake na nagpatamba kay Yoki at nasugatan si Zist. Pagkatapos ay mariin niyang pinuna si Zist, inakusahan ito ng kahinaan at nagpapahiwatig pa ng selos. Habang naghahanda siyang tapusin ang mga bagay-bagay, muling humarang si Basara. Ginamit niya ang kanyang kakayahang burahin ang atake at sumugod diretso kay Zolja.
Maikli ngunit matindi ang kanilang sagupaan kung saan kinilala ni Zolja ang lakas ni Bastara. Gayunpaman, mabilis na binaligtad ni Zolja ang sitwasyon. Nagpagana siya ng isang spell na nagpatigil kay Bastara sa kanyang kinalalagyan, na tuluyang nagpahinto sa kanyang paggalaw. Habang nagpupumiglas si Bastara, lumapit si Zolja, naghahandang tumingin sa kanyang isipan at ibunyag ang lahat ng nakatago sa loob niya. Sa labas ng kastilyo, mahinahong tinahak ni Lars ang mga nasunog na labi ng katawan na nawasak kanina, na kinumpirma na ang kanyang panlilinlang ay gumana ng perpekto. Nang hindi nag-aksaya ng oras, pumasok siya sa loob, alam na ang tunay na labanan ay nagaganap pa rin. Samantala, sa loob ng kastilyo, nakatayo si Maria sa mismong silid kung saan niya pinigilan si Bastara kanina. Nababalot ng pagkakasala at kalituhan ang kanyang isipan habang binabalikan niya ang pangako ng ina na ililigtas ang kanyang ina at ang paggigiit nito na magtiwala siya sa kanya. Sa kabila ng lahat ng nagawa niya, pinili pa rin itong maniwala sa kanya at mabigat iyon sa kanyang puso. Sa ibang lugar, nahihirapan si Bastara laban sa di nakikitang puwersang pumipigil sa kanya. Habang binanggit ni Zolja si Jin, na inaangkin na ang dating dakilang bayani ay iniwan ang lahat para sa isang mahina at talunang anak. Nagsalita pa siya, ipinagmamalaki na aangkinin niya ang parehong natutulog na kapangyarihan sa loob ng sariling kakayahan ni Mayo at Bastara. Nang marinig ito, natarante si Mayo, ngunit ayaw sumuko ni Bastara. Dahil sa pag-agos ng kanyang determinasyon, kumawala siya sa pagpipigil sa isip at sumugod, iniwas ang kanyang espada. Madaling naiwasan ni Zolja ang atake at patuloy na hinahamon siya. Ngunit lalo lamang nitong pinalala ang pagkauhaw sa dugo ni Bastara. Paulit-ulit siyang umatake, mas mabilis at mas tumpak, naalala ang mga aral at paghihikayat na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Gayunpaman, walang kahirap-hirap na sinasagot ni Zolja ang bawat atake, hinaharangan gamit ang kanyang maitim na espada habang nagkokomento sa pagbuti ng bilis ni Bastara. Sa kabila ng pagsisikap, nananatiling malinaw ang pagitan nila. Kalaunan ay natamba ni Zolja si Bastara ng may napakalaking puwersa, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Tinawag niya itong isang kahihiyan, pagkatapos ay sinundan ng isang malakas na atake ng apoy. Nagawa itong kontrahin ni Bastara gamit ang kanyang banishing shift, kahit na napilitan siyang mapaluhod dahil sa recoil. Ayaw sumuko, sumugod muli si Bastara, ngunit biglang nawala si Zolja. Ilang sandali pa, isang hindi nakikitang puwersa ang humawak sa kanya mula sa likuran at inihagis siya sa lupa. Kahit na noon, nahihirapan si Bastara na tumayo, na tila lalong ikinatuwa ni Zolja. Sa pagkakataong ito, ipinikit ni Bastara ang kanyang mga mata, na nakatuon lamang sa pagdama sa kanyang kalaban sa halip na makita siya. Dahil doon, naramdaman niya ang presensya ni Zolja, ngunit hindi kayang tagusan ng kanyang espada ang malakas na harang na nakapalibot sa kanya. Si Zolja, na natuwa sa lumalaking desperasyon, ay muling tinamaan siya at ginamit ang kanyang mahika upang muling salakayin ang isip ni Bastara. Nagsimulang mabuo ang mga ilusyon, sinusubukang bitagin siya sa isip at sirain ang kanyang kalooban. Sandali, hamina ang resistensya ni Bastara hanggang sa magpakita si Maria. Ang kanyang pagdating ay nakagulat sa lahat. Lalo na't nabigla si Mayo sa nagbago at mas malakas na dami na anyo ni Maria. Sinalubong siya ni Zolja ng may ngiti, ngunit nanindigan si Maria. Hindi niya pinansin ang mga pagtatangka nito na pukawin siya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na isang succubus at ipinahayag na tatapusin niya ito hindi para sa kanyang sarili, kundi upang pigilan si Bastara sa pagsasapanganib ng lahat. Tumugon si Zolja sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang ina, na pinilit siyang pumili sa pagitan ng katapatan at kaligtasan. Tinanggihan ni Maria ang parehong opsyon, ngunit inihayag ni Zolja ang tila patunay na ang kanyang ina ay pinaslang na. Ang imahe ay sumire sa kanyang kahinahunan, at ang kanyang pagbabago ay kumupas habang siya ay nalulula. Ang sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa ay nagdulot ng ibang bagay. Sumabog ang emosyon ni Mayo. Ang kanyang aura ay hindi mapigil ang umaalon habang muling nagpapakita ang mga alaala ng kanyang sariling pagkawala. Nanginginig ang larangan ng digmaan sa bigat ng kanyang kapangyarihan. Nararamdaman ito ng lahat maliban kay Zolja, na mabilis na nag-activate ng isang anti-agic field upang supulin ito. Inamin niya na ang pagpukaw sa kanya ay sinasadya, naniniwalang gigisingin nito ang kapangyarihang hinahanap niya.
Gayunpaman, ang enerhiya ni Mayo ay lumaban sa kanyang kontrol. At nang lumapit siya sa kanya, itinulak siya nito pabalik gamit ang isang pagsabog ng hilaw na kapangyarihan. Napagtanto ang panganib, si Zolja ay nag-alala sa unang pagkakataon. Dahil sa galit, ipinahayag ni Mayo na wala na siyang pakialam sa mga kahihinatnan. Habang nagsisimula siyang mag-ipon ng enerhiya para sa isang mapaminsalang pag-atake, humakbang si Basara, halos hindi nakatayo. Habang inaalalayan siya ni Zist, tinawag niya si Mayo, hinihiling na huminto. Sinabihan niya ito na utusan siya sa pamamagitan ng kanilang kasunduan, ngunit tumanggi ito dahil ayaw niya itong pilitin, sa halip ay gusto nitong pumili ito. Ipinaalala niya sa kanya ang kanyang pangako na paprotektahan siya, hindi lamang mula sa mga kaaway, kundi mula sa pagkawala ng kanyang sarili. Unti-unti, naabot sa kanya ang kanyang mga salita. Ang labis na enerhiya ay nagsimulang maglaho habang nabawi niya ang kontrol, piniling magtiwala sa kanya sa halip na sa kanyang galit. Sinamantala ni Zolja ang sandali upang makatakas, nawala mula sa larangan ng digmaan. Bagamat nawala na ang agarang banta, nananatili ang tensyon. Pagkatapos, hindi inaasahan, nagpakita ang ina ni Maria na si Sheila. Natigilan si Maria, hindi maintindihan kung paano siya nakaligtas. Ipinaliwanag ni Basara na si Lars ang tumulong sa pag-organisa ng kanyang pagtakas bilang bahagi ng isang kasunduan. Binago ng revelasyon na iyon ang lahat dahil ang tila pagtataksil ay bahagi pala ng isang mas malaking plano. Sa labas, nakatagpo ni Zolja si Lars, na nagbunyag ng katotohanan na ang pagkasawi na nasaksihan niya ay itinatanghal gamit ang isang body double. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Lars ang kanyang motibo na sinira ni Zolja ang mga taong dating nagmalasakit sa kanya at ngayon ay balak niyang personal na ayusin ang isyong iyon. Pagbalik sa loob, hindi nagtagal ang sandali ng ginhawa. Nagsimulang gumalaw ng marahas ang kastilyo. Ipinaliwanag ni Zist na ang buong istruktura ay talagang isang napakalaking nilalang na nakabalat kayo at kontrolado ni Zolja. At dahil wala na ang kanyang mahika, nagising na ang nilalang. Mabilis na nagbago ang kapaligiran sa kanilang paligid. Nagsimulang tumulo ang mga acidic na likido mula sa itaas, na nagpapatunay na nasa loob sila ng katawan ng nilalang. Determinadong kumilos, hiniling ni Basara ang kaibuturan ng nilalang. Itinuro sila ni Zist sa gitna at isiniwalat niya ang kanyang plano na gamitin ang Vanishing Shift upang guluhin ang dimensional na istruktura ng nilalang. Humakbang pasulong si Mayo, sa una ay nag-aalangan, ngunit sa huli ay nagpa siya na sumama sa kanya. Sumali rin si Yoki, determinadong protektahan siya kasama si Mayo. Nanatili si Maria kasama si Sheila, tinitiyak ang kanyang kaligtasan. Dahil walang oras na dapat sayangin, binuksan ni Zist ang isang landas na mas malalim papasok sa nilalang. Magkasama, tumakbo sila pasulong, patungo sa kaibuturan, alam na ang lahat ngayon ay nakasalalay sa kanilang susunod na gagawin. Sumulong sila palalim sa buhay na labyrinth, para lamang salubungin ang isang kawan ng mga mad-ulosh na halimaw na sumugod sa kanila mula sa mga anino, ngunit pinaslang sila ni Basara, Mayo, at Zist nang hindi pinagpapawisan. Kalaunan, narating nila ang tila isang dead end, isang selyadong pader ng laman at matigas na bagay. Tumigil si Basara, nalilito, ngunit mabilis na ipinaliwanag ni Zist na ang pagbabago ng nilalang ay pumipilipit sa istruktura ng kastilyo. Dahil walang paraan pabalik, wala silang pagpipilian kundi ang sumulong. Humakbang si Zist, naglalabas ng isang pagsabog ng madilim na enerhiya na sumusunog sa bara, na nagbubukas ng isang bagong landas. Maya-maya ay nakarating sila sa isang hagdanan na umiikot ng hindi natural, at ang mga baitang mismo ay nagiging mga nakakatakot na halimaw, sumusugod sa kanila gamit ang mga pilipit na paa. Ipinaliwanag ni Zist na ito ang immune system ng nilalang, na tumutugon sa kanilang presensya, sinusubukang puksain sila bago pa man sila makarating sa kaibuturan. Agad na humakbang si Yoki pasulong at hinugot ang kanyang espada. Sinabihan niya silang magpatuloy sa paggalaw habang pinipigilan niya ang mga halimaw. Ayaw siyang iwan ni Basara, ngunit iginiit ni Yoki, na sinasabing kung hindi niya iingatan ang kanyang lakas para sa huling hakbang, ang lahat ay mawawasak. Nag-aatubili siyang magtiwala sa kanya, at habang sila ay nagpapatuloy, ang mga tunog ng labanan ay umalangaw sa likuran nila. Lumaban si Yoki nang may walang humpay na katumpakan, pinuputol ang mga alon ng mga halimaw ng may kasanayan at bilis.
At sa kabila ng napapaligiran mula sa lahat ng panig, hindi siya nanghina. Walang humpay ang pagdating ng mga halimaw, ngunit nanatili siyang matatag, binibigyan ng iba ng oras na kailangan nila. Samantala, pinangunahan ni Zist sina Basara at Mayu sa isang makitid na daanan na paikot pababa sa kaibuturan ng nilalang. Kalaunan, narating nila ang isang silid na hindi pa nila nakita noon. Tumigil si Zist, napansing hindi pa siya nakapunta roon, ngunit naramdaman niyang pribadong teritoryo iyon ni Zolja. Nauna si Mayu sa loob, at biglang gumalaw ang isa sa mga figure, sumugod at sinunggaban siya. Sumugod si Basara para tumulong, ngunit naharang siya ng isa pang magkaparehong nilalang na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Nang magsimulang umikot ang mga bagay-bagay, pumasok si Zist at pinaslang ang dalawang umaatake gamit ang isang malakas na pag-agos ng mahika. Pagkatapos ay nabuhay ang silid ng magising ang 12-12 ng mga humanoid na demonyo na nakapalibot sa kanila. Agad na napagtanto ni Zist na kailangan nilang tapusin silang lahat ng sabay-sabay or manganib na mabaygo. Inilabas nilang tatlo ang lahat ng mayroon sila, ngunit tumindi ang labanan nang magsimulang gumamit ng mahika ang mga nilalang mismo, ginagaya ang mga totoong pamamaraan ng labanan. Gayunpaman, mabilis na umangkop sina Basara at Zist, isa-isa silang pinapaslang. Habang nahuhulog ang huli sa kanila, tiningnan ni Zist ang mga labi at napagtanto na ang mga ito ay mga prototype lamang. Ang mga eksperimento sa pagkabigo ay hinubog batay sa kanyang sariling pag-iral. Nang hindi ito pinag-iisipan, pinasabog niya ang lupa sa ilalim nila, na nagpapakita ng daan patungo sa kaibuturan. Bumagsak sila sa huling silid kung saan ang kaibuturan ng nilalang ay pumipintig ng may enerhiya, protektado ng malalaking halimaw. Sinubukan ni Mayu at Zist na umatake agad, ngunit napaatras sila nang gumanti ang mga tagapag-alaga gamit ang malakas na puwersa. Dahil naubusan na ng mga pagpipilian, humakbang si Zist pasulong at gumawa ng kanyang desisyon. Kukunin niya ang atensyon ng nilalang habang sinisira ni Basara ang kaibuturan. Nang sinubukan niyang makipagtalo, pinigilan siya nito at isiniwalat ang katotohanan na siya ay walang iba kundi isang prototype na nilikha at itinapon kasama si Zolja na hindi kailanman pinahahalagahan ang kanyang pag-iral. Tumanggi si Mayu na tanggapin iyon, na nangangatwiran na malinaw na may puso si Zist. Ngunit naiintindihan ni Basara ang sinusubukan niyang gawin, kaya tinanggap niya ang kanyang plano. Pagkatapos ay pinakawalan ni Zist ang maraming magic circles, binomba ang mga tagapag-alaga at iginuhit ang kanilang mga pag-atake. Marahas na nayanig ang silid habang humakbang si Basara pasulong, itinoon ang lahat sa isang huling atake na may malakas na pag-activate ng Banishing Shift. Binura niya ang kaibuturan at isang nakabibinging angle ang pinakawalan ng nilalang habang sumasabog palabas ang enerhiya. Ang shockwave ay humahampas sa nakapalibot na tanawin, sinira pa ang isang malayong bundok bago tuluyang gumuho ang halimaw. Sa labas, pinagmasdan ni Lars ang mga sumunod na pangyayari ng may ngiti bago ibinaling ang kanyang atensyon kay Zolja. Walang pag-aalinlangan, natalo niya ang nanghihinang demonyo. Kalaunan, nagkamalay muli si Zist at natagpuan niya ang kanyang sarili na buhay at malaya. Lumapit si Sheila sa kanya at tinanong kung ano ang balak niyang gawin ngayon. Tahimik na inamin ni Zist na ang kanyang kapalaran ay hindi na sa kanya at nasa kamay na ito ni Basara, ngunit habang lumilingon siya sa paligid, napagtanto niyang wala ito roon. Sa ibang lugar, hinarap ni Lars si Zolja, malupit na pinahirapan siya, at isiniwalat niya na may humiling na masaksihan ang katapusan. Ipinapalagay ni Zolja na ito ay isang taong maaari niyang manipulahin. Ngunit sa halip, dumating si Basara at humingi ng tawad sa pagiging huli. Ipinaliwanag ni Lars ang pangwakas na kondisyon ng kanilang kasunduan, na kumpirmahin ni Basara ang pagkasawi ni Zolja, at bilang kapalit, susuportahan siya ni Lars sa pagsulong. Desperado si Zolja na nagmakaawa, ngunit hindi nag-atubili si Basara, at mabilis itong tinapos ni Lars. Dahil wala na si Zolja, naiwan si Basara na nagtatanong kung ang lahat ba ay talagang tama ang landas. Habang nakatayo siya roon, natanggal ang benda sa kanyang daliri na inilagay ni Chisato kanina, na siyang tanda ng pagtatapos ng labanan. Pag-uwi niya, mas tahimik ang lahat. Ipinaalam sa kanya ni Yoki na nagpapahinga sina Maria at Sheila. Habang gising pa rin si Mayo, iminungkahi ni Zist na alisin ang mga natitirang banta, ngunit tinanggihan ni Basara ang ideyang iyon, at pumili ng ibang landas para sa kanya. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Mayo upang tingnan, na nanginginig,
kaya nanatili siya sa kanya. Pinag-usapan nila ang lahat simula kay Zist, tungkol sa susunod na mangyayari at tungkol sa kapayapaan na kanilang nabawi. Ngunit nanatili ang pag-aalala ni Basara at nang tanungin niya kung sinaktan siya ni Zolja, penyonetag siya nito. Gayunpaman, nag-aalab pa rin ang kanyang emosyon. Sandaling nawalan siya ng kontrol, nabalot ng takot na mawala ito sa kanya at sinunod ang mga pakana at pampakalma. Nang matauhan siya, agad siyang umatras at humingi ng tawad. Gayunpaman, hindi tumugon si Mayu ayon sa inaasahan niya. Sa halip, hiniling niya sa kanya na manatili ng kaunti pa. Bago pa man humupa ang sandali, pumasok si Yoki sa silid at nakisali sa kasiyahan. Pagkatapos, sumali rin si Zist.